Binago ng digmaan sa Ukraine ang maraming lumang realidad ng makabagong digmaan. Ang mga armas na dati inangking ibabaw ay hindi na kasing epektibo ngayon. Unti-unting pinapalitan ng mga bagong sistema ang dati bilang pinaka-epektibong paraan ng pakikidigma. Lalo, itong kapansin-pansin sa matagal ng sandigan ng militar na kayang gumawa o bumili nito. Ang tangke. Sa panahon ng autonomous na sistema, AI sa pagtukoy ng target, malawakang pagmamanman at tumpak na digmaan. Matinding nasubok sa Ukraine ang reputasyon ng tangke. Ang malawakang gamit ng murang, maliliit at mabilis na attack drone ay halos nagpasawalang saysay sa maraming dating benepisyo ng mga tangke. Pero magbabago na ang lahat ng yan. Kamakailan, ipinakilala ng US ang bagong tangke na Abrams M1E3 na dinisenyo upang malampasan ang mga hamon sa makabagong labanan at ibalik ang kataas-taasang kapangyarihan ng tangke sa hinaharap. Kaya narito ang kwento sa likod ng pinakabagong inobasyon ng US sa mga nakabaluting sasakyan at kung bakit bawat militar sa mundo ay maingat na nagmamasid, naiinggit. Ang Abrams tank ang pangunahing battle tank ng militar ng US sa loob ng ilang dekada. Ipinakilala noong 1900 at 80 ito ay patuloy na in-upgrade at binago upang makasabay sa umuunlad na teknolohiya at pangangailangan sa labanan. Ang kasalukuyang bersyon, ang M1A2 Set V3 na kilala rin bilang M1A2C ay nagsimulang gamitin sa serbisyo noong bandang 2017. Ang variant na yon at ang mas lumang M1A2 Set V2 ay kasalukuyang nasa ilalim ng bagong modernisasyon. Ang mga tangke ay nilalagyan ng trophy, ready survivability integration, advanced turret stabilization, mounted family of computer systems, tablets, maps generation 2 protection architecture, at iba pa. Ang programa ay nakatagdang magpatuloy habang isinasagawa ang pagdevelop ng bagong M1E3 na layuning tuluyang pumalit sa kanila. Pero huwag kayong magkamali, malaking hakbang pasulong ang M1E3 para sa maalamat na tangke dahil muling dinisenyo ang bagong bersyon mula sa ugat para mangibabaw sa mga larangan ng digmaan sa hinaharap. Ang MISAE-3 ay layong baguhin ang operasyon ng Heavy Armored Forces sa mga larangan ng digmaan na pinaghaharian ng loitering munitions, FPV attack drones, long-range precision fires, at tuloy-tuloy na aerial surveillance. Kaya mahigpit binabantayan ng militar sa buong mundo ang mga kaganapan. Lahat ay nagmamadaling mag-adjust sa bagong realidad. Pero mukhang may practical na solusyon ang MISA-3. Ibang usapan ang madaliang pagdagdag ng pansamantalang solusyon gaya ng cock cages, mine-sweeping trolls at drone signal jammers sa mga tangke matapos ang produksyon para mapahusay ang tsansa nilang makaligtas sa mga bagong bantang ito. Dinisenyo ang MISA-3 na may mga modernong tampok mula umpisa, tinutugunan agad ang isa sa pangunahing natutunan mula sa digmaang tangke sa Ukraine. Hindi laging mas mainam ang mas mabigat, pero may mga benepisyo rin ang mabibigat na plataporma. Kayang magdala ng mas makapal na armor at maraming modular na dagdag tulad ng Tusk Urban Survival Kits nang hindi naaapektuhan ang tibay ng istruktura. Nagbibigay ang mga mabibigat na dagdag ng mas mataas na proteksyon laban sa kinetic energy penetrators at chemical energy warheads kaysa sa magagaan na disenyo. Mas mabigat na plataporma, pwedeng lagyan ng mas malalakas na sandata. Ang dagdag na bigat ay sumisipsip ng matinding recoil ng mga mas malalaking kalibreng baril ng mas epektibo na nagbibibaydaan sa mas mataas na katumpakan sa mabilisang pagpapaputok at sa tuyot at tigang ng mga kondisyon, sila ang nangingibabaw. Pero may kapalit na malaki ang mga benepisyo, ang mobilidad. Sa maputik na kondisyon sa silangang Ukraine, madaling ma-stop ang mabibigat na tangke gaya ng Challenger ng UK. Ang mga tangke na lampas, 70 tonelada, ay kadalasang hindi makakatawid sa mga sibilyang tulay sa Europa o Asia nang walang tulong ng mga inhinyero. Dahil mataas ang kansa ng operasyon sa silangang Europa at Indo-Pacific, lalo pang nagiging komplikado ang lohistika dahil sa mga salik na ito. Kaya,
Bilang isa sa pinakamabigat na pangunahing tangke ng labanan ngayon, hindi talaga angkop ang Mi-1A2 Set V3 para sa mga rehiyong iyon. Ang kanilang buong armadong base weight ay humigit kumulang 73.6 short tons. Ngunit, kadalasan ay lumalagpas sa 74 na tons ang aktwal na bigat kapag nakakabit na ang kumpletong urban survival kits at mga aktibong proteksyon na sistema. Maaring umabot sa 80 tonelada ang bigat ng ilang mas lumang bersyon matapos ma-upgrade ng modernong armor, sensors at mas mabibigat na armas. Ang tanging iba pang makabagong battle tanks sa parehong bigat ay ang British Challenger 3 at Turkish Altay na may bigat na 73 at 72 tonelada. Karamihan sa mga makabagong Western tanks ay mas magaan, nasa antas na 65 hanggang 67 tonelada ang bigat. Halimbawa, ang pinakabagong version ng Germany na Leopard 2 Apito Plus ay may bigat na 67 tonelada, habang ang Israeli Merkava Mk4M ay may bigat na 65 tonelada. Sa katunayan, dahil na rin sa mga inobasyon sa teknolohiya ng armor, may malinaw na trend patungo sa mas magagaan pang timbang sa susunod na henerasyon ng mga makabagong battle tank. Ang South Korean Ki-2 Black Panther ay may bigat na humigit kumulang 55 tonelada at ang Chinese Type Siyam-na-Put-Siyam-A ay may bigat na humigit kumulang 57 tonelada. Kapareho ng paparating na French Leclerc XLR. Parang kinopya ng Mi-3 ang ilang ideya nila. Sa bigat na 60 tonelada, kaya ng Mi-3 alisin ang karamihan sa mga issue sa mobilidad ng naunang Abrams. Ang 21-23% na mas magaan kumpara sa Set V3 ay inaasahang magpapahusay sa estratehikong mobilidad, pagtawid sa tulay at pag-deploy ng Mi-3 sa iba't ibang lugar. Magdudulot ito ng malaking pagbabago sa Indo-Pacific Theater, kung saan nananatiling hamon ang limitadong infrastruktura, hadlang sa maritime transport at hiwa-hiwalay na operasyon sa mga isla. Mapapapabuti rin ito ang mobilidad sa Europa, na magpapahintulot sa tangke na makatawid sa mas maraming tulay ng NATO at magpapalawak ng opsyon sa transportasyon. Dalawang bagong tampok pa ang nagpapabuti sa mobilidad ng Mi-3: hybrid powertrain at suspensyon. Ang magaan na truck ay mula sa Rheinmetall ng Amerika, habang ang bagong hydropneumatic suspension system ay mula sa Horstman Group. Nasubukan na ng US ang ganitong suspensyon sa Abrams tanks dati, pero nagpasya silang ituloy ito sa M1E3. Malamang alam mo na kung bakit. Ang hydropneumatic suspension ay nagpapataas at nagpapababa sa katawan ng tangke para mapabuti ang kaligtasan at magbigay ng iba pang operational na benepisyo. Bukod sa paglutas ng mga limitasyon sa bigat at mobilidad ng Set V3, nilulutas din ng Mi-3 ang isa pang operational na kakulangan ng Set V3. Nagdudulot ng dismaya sa mga operational planner at sa Departamento ng Pananalapi ng Pentagon. Ang gas turbine engine ng Set V3 ang dahilan ng mataas na konsumo ng gasolina. Nag-aalok ang Mi-3 ng solusyon na nagpapawala ng pagkadismaya, isang bagong hybrid propulsion system. Ang bagong propulsion configuration ay kinabibilangan ng binagong Caterpillar C13D inline 6-cylinder engine na may 1,000 at 100 horsepower na ipinares sa Sapa ACT 1075 LP transmission na may kasamang 250 horsepower na electric motor. Inaasahan na ang hybrid na arkitekturang ito ay magpapahaba ng operational range at magpapababa ng thermal at acoustic signatures. Samantala, ang dagdag na onboard electrical power ay nagbibigay ng enerhiya para sa mga future sensor, protection systems, directed energy technologies, at electronic warfare capabilities. Dapat nitong matiyak na mananatiling handa sa hinaharap ang tangke habang patuloy na nagbabago ang mga kondisyon sa larangan ng labanan. Ang dagdag na mobility at flexibility na ibinibigay ng bagong sistema ay tiyak na makakakuha ng pagsang-ayon mula sa mga taga-operations. Ang 40 hanggang 50% na pagbuti sa fuel efficiency ay siguradong magandang balita rin sa mga taga-bantay ng budget sa Department of War. Ang practical, ngunit makabagong sistemang ito ay tumutugon din sa mga pangangailangan ng kasalukuyang prioridad
ng modernisasyon ng US Army. Binibigyang diin ng doktrina ang pagbaba ng pangangailangan sa sustainment at pagpapahusay ng tibay sa malakihang labanan. Dahil madaling target ang mga convoy ng gasolina sa drone at precision strike ng kalaban. Ang mas mababang konsumo ng gasolina ng Misai-3 kasama ang dagdag nitong liksi at flexibility ay tugma sa prinsipyong ito. Ngayon, maari iniisip mo na ang nabawasang bigat at mas komplikadong sistema ng propulsion at kuryente ay nangangahulugan ng mga kompromiso sa ibang aspeto, lalo na sa dami ng firepower at proteksyon na kayang ibigay ng Misa-3 at posibleng pati sa configuration ng crew. Pero, mag-isip ka ulit, hindi nagkukompromiso ang Misa-3 sa firepower, proteksyon at ergonomya ng crew. Bagus, lalo pa nitong pinapahusay ang mga ito. Isa sa mga pinakakapansin-pansing pagbabago mula sa mga naunang bersyon ng Abrams ay ang pagpapakilala ng automated na turret at auto-loader. Mukhang pareho pa rin ang pangunahing kanyon. Ang modernisadong 100 at 20mm M-200 at 56 smoothbore gun na nakakabit sa SEP V3 at iba pang mas bagong bersyon ng Abrams. Posibleng ipareha ito sa coaxial machine gun. Ang pangunahing TOR na kinalalagyan ng M200 at 56 ay sinusuportahan ng mas maliit na pangalawang TOR na nakakabit sa bubong nito. Ang pangalawang TOR na ito ay may dalang 30mm Northrop Grumman M200 at 30 LF na kanyon na gumagamit ng 30 by 100 at 13mm na bala. Kaya, sa madaling salita, ang Misai-3 ay may dalawang TOR. Ibig sabihin, ang pangunahing kanyon ay para sa mga target tulad ng tangke, gusale, armor at mabibigat na kagamitan. Habang ang 30mm na kanyon ay laban sa mga paparating na drone. Pero hindi lang yan ang mga kakayahang malamang taglain ng Misai-3 sa huli. Ang unang prototype na ipinakita sa isang motor show sa Detroit noong Enero ay may tampok na Leonardo DRS Stabilized Sight System, halo ng electro-optical at infrared na mga kamera, kasama ng isang Remote Weapon Station o RWS mula sa EOS sa ibabaw ng TOR. Ang RWS ay may armas na 40mm na automatic grenade launcher, 7-62 by 51mm na machine gun at isang Javelin anti-tank guided missile. Pwede pang dagdagan ang armament package ng Misai-3 gaya ng mga launcher para sa loitering munitions. Sa bagong rendering ng US Army, may estruktura sa basket sa likod ng turret muzzle na ayon kay defense analyst Martin Chomsky ay maaring lalagyan ng unmanned aerial vehicle para sa reconnaissance. Kaya tulad ng nakikita ninyo sa The Military Show, hindi lang namin basta inuulit ang parehong mga headline at kwento tulad ng iba. Ibinibigay namin sa inyo ang pinakamahahalagang balita sa kasalukuyan. May sapat na datos at detalye para maintindihan mo ang nangyayari at kahalagahan nito. Mag-subscribe sa channel para lagi kang updated sa mga kaganapan. Tungkol sa defensive armament, gumawa rin ang hukbo ng malaking pagbabago kumpara sa Set V3. Lalo na pagdating sa Active Protection System o APS. Ang APS ay isang relatibong bago at mahalagang pag-unlad kumpara sa mga naunang teknolohiya ng depensa ng tangke tulad ng Explosive Reactive Armor o ERA. Pinipipilan ng armor na ito ang anti-tank rocket sa pamamagitan ng pagsabog ng charge sa tangke. Ngunit kadalasang malapit ito sa mga sundalong nasa tabi ng sasakyan. Mas nanganganib na ngayon ang mga tangke dahil sa matatalinong sandata tulad ng laser-guided ATGMs na idinisenyo namang kontrahin ng APS. Ang Statlo V3 ay nilagyan ng Israeli Rafael ADS Trophy HV system, habang inaasahan namang gagamitin ng Misai-3 ang XM200 at 51 Iron Fist. Pareho silang orihinal na sistemang Israeli. Ang una gawa ng Rafael, ang huli ng Elbit Systems. Pero ang XM200 at 51 ay aktwal na Amerikanisadong bersyon ng orihinal
na M251 ng Elbit. Ang XM251 ay ginagamit na sa M241 na bersyon ng Bradley Infantry Fighting Vehicle. Inaasahan din na ito ay ilalagay sa mga magagaang na armored vehicle na Striker na may 8 gulong at sa magiging kapalit ng pamilya ng Bradley, pansamantalang tinatawag na XM30. Kaya, di nakataka-taka na ilalagay din ng Iron Fist sa iba pang mas magagaan na armored vehicles. Ito ang unang pagkakataon na ilalagay ito ng US Army sa isang mabigat na pangunahing tangke ng labanan. At ipinapakita nito ang bagong realidad kung saan kailangang mabuhay at manaig ang mga tangke. Ito ay dahil magkaibang pilosopya sa APS ang dalawang sistema. Aerial denial sa pamamagitan ng fragmentation at precision interception gamit ang projectile. Sa madaling salita, magkaiba talaga sila ng paraan ng pagwasak sa kalaban. Ang Trophy HB ay gumagamit ng shotgun-like na pagsabog ng explosively formed penetrators o metal na bola na ikinakalat sa daraanan ng paparating na banta. Lumilika ito ng kill zone na 33 hanggang 50 talampakan mula sa sasakyan at epektibong pinupunit ang warhead. Samantala, ang Iron Fist ay naglulunsad ng maliit na kinetic interceptor missile na may maliit na blast fragmentation warhead. Pisikal nitong tinutugis at binabangga ang banta o sumasabog malapit dito sa distansyang 98 hanggang 100 at 64 talampakan. Kaya mas eksakto ang pag-atake. Ang trophy system na may bigat na 1,870 libra ay may dalang 6 na interceptor sa isang pagkakataon. Inangkop ito para sa mabibigat na banta gaya ng ATGM at RPG. Ngunit hindi masyadong epektibo laban sa mga drone na umaatake mula sa itaas o KE penetrators. Ang mas magaan na Iron Fist na may timbang na 400 at 40 hanggang 550 libra ay may 4 na interceptor sa karaniwang ayos nito, kasama ang nakapaloob na kakayahang pang soft kill na electro-optical jamming laban sa second generation ATGM. Kaya nitong labanan ang KE penetrators gaya ng bala ng tangke dahil natatamaan nito ang projectile sa mas matalim na anggulo at mas malayong distansya. Dahil dito, mas epektibo rin ito laban sa mga drone dahil ang MISAI-3 ay dinisenyo para sa survivability sa mga sitwasyong maraming KE at drone. Makikita mo kung bakit nagpasya ang US Army na magpalit. Ang magaan na Iron Fist at maliit na collateral footprint ay bagay sa bagong doktrina ng tangke na makipag-operate malapit sa infantry at drone, habang ang kakayahan nitong kontrahin ang KE penetrators at drone ay nagbibigay ng proteksyong wala sa trophy. Ngunit hindi lang sa bagong APS nagtatapos ang protektibong katangian ng MISAI-3. Hindi tulad ng mga naunang Abrams, ang tangking ito ay dinisenyo na may survivability feature na direkta sa sasakyan, hindi lang umaasa sa panlabas na add-on kit. Sinabi ng US Army officials na magiging bahagi ng mga sistema ng armas ang kanilang mga kakayahan sa proteksyon sa hinaharap. Ipinapakita nito ang malinaw na paglipat sa survivability architecture na pinagsasama ang active protection, electronic warfare, signature reduction, at advanced armor tech. Kung gusto mo ng ebidensya na isinasama ng US ang mga natutunang aral mula sa digmaan sa Ukraine, ito ang Exhibit A. Ito naman ang Exhibit B. Ang tangke ay pinapatakbo gamit ang controller na parang tunay na gaming controller o sadyang idinisenyo para magmuka at makiramdam na ganon. Ang MISAI-3 na ipinakita ng US Army noong Marso 2026 ay iniulat na gumamit ng Fantech gaming controller. Bakit gamitin ang karaniwang commercial gaming controller? Sabi ni Colonel Ryan Howell, namumuno sa MISAI-3 program, biro niya ngayon ay 3 segundo na lang para turuang magmaneho ng tangke ang batang sundalo. Samantalang dati ay umaabot pa ng mga araw o linggo. Maaring pinalabis niya ang tagal ng pagsasanay, pero nagbigay siya ng halimbawa kung paano napapaikli ng gaming controller ang learning curve. Sabi niya tungkol sa isang sundalo,
Nakausap namin siya sa pwesto ng crew habang palabas na siya sa serbisyo. Pero tumulong siya sa amin sa paghubog ng mahahalagang desisyon sa disenyo. Sabi niya, kung alam ko lang na pwede pala akong magtrabaho sa ganitong plataporma, sana nagstay ako sa army. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ang mga drone operator sa Ukraine ay karaniwang gumagamit ng gaming o gaming style ng mga controller para sa kanilang operasyon. Normal na ito para sa halos 3.6 hanggang 3.7 bilyong gamer sa buong mundo. Ngayon, ang automated na turret at madaling control ay nagpapabilis at nagpapahusay sa pagpapaputok. Pero ang pagpapakilala ng autoloader ang masasabi nating pinakamahalagang inobasyon sa M1E3. Sa totoo lang, bihira para sa mga tangke ng US o kahit sa mga Western na tangke sa pangkalahatan na magkaroon ng autoloader. Karaniwan, itong makikita sa mga Soviet, Russian at Chinese na tangke. Madaling maintindihan kung bakit pinili ng US ang autoloader para sa MiSA-3. Nabawasan ng isa ang crew ng tangke, ang loader. Kaya imbes na 4 na crew ang kailangan para patakbuhin ang Set V3, 3 na lang ang kailangan sa MiSA-3. Sa loob ng tangke, mas maraming espasyo at matalinong ginamit ito nang nagdisenyo ng MiSA-3 para sa kaligtasan ng crew. Mas kaunti na lang ang crew at nasa armored capsule na sa loob ng tangke. Nagbibigay ito ng matibay na pisikal na harang sa pagitan nila at ng anumang aktuwal na bala na nag-aalok ng malaking proteksyon laban sa posibleng pagsabog ng mga bala. Tiyak na naiinggit ang mga operator ng tangke ng Rusya. Laging kilala ang Abrams sa matibay na baluti at mataas na proteksyon ng crew, lalo na kumpara sa mga tangke ng Rusya. Kahit may blowout panels, may panganib pa rin na masaktan o mamatay ang crew sa pagsabog ng bala. Sa bagong configuration, halos wala na ang panganib na ito, kung sapat ang tibay ng balute. Sa ngayon, bagaman sinabi ng hukbo na katulad ng sa M1 tank, ang armor level ng E3, hindi pa rin tiyak kung anong particular na balute ang ilalagay. Marami pa ring hindi tiyak tungkol sa bagong tangke dahil prototype pa lang ito. Ayon sa hukbo, umaasa silang masimulan ang produksyon ng final na bersyon sa susunod na taon. Nakadepende ang schedule sa performance ng mga unang prototype na tangke sa operational unit tests na magsisimula sa 2027. Masuwerte pa rin tayo na marami na tayong alam tungkol dito ngayon. Mas napaaga ng ilang taon ang opisyal na pagpapakilala ng unang M1E3 prototype sa Detroit Auto Show noong Enero kaysa sa plano. Malinaw sa mga naipakita ng MiSA-3 ay isang matapang na pahayag. Layunin ng US na mapanatili ang halaga ng mabibigat na armor sa digmaan sa hinaharap. Marami ang naniniwala ang pangunahing battle tank ay isang relikya na lang. Sa halip na talikuran ang pangunahing battle tank, muling dinisenyo ng hukbo ang Abrams para sa hinaharap na labanan, batay sa mahihirap na aral mula sa mga labanan sa Ukraine. Sa ganitong kapaligiran, nakasalalay ang kaligtasan hindi lang sa kapal ng armor at lakas ng putok, kundi pati sa elektronikong proteksyon, mas mababang signature, automasyon, at liksi. Mukhang kumpleto ang MiSA-3 sa lahat ng ito. Ito na kaya ang pinakamainam na tangke para sa bagong realidad na ito? Kailangan pa rin nating maghintay. Pero malabong maging walang talo ito. Walang ganun, lalo na ngayon na laganap ang mga drone. Sa anumang matinding labanan, walang plataporma na 100% ligtas sa unmanned aerial system. Kayang lampasan ang mga jammer gamit ang fiber optic guided na drone at ibang paraan. At maaring hindi kayanin ng APS ang sobrang dami ng banta. Sa sitwasyon ng frontline ng Ukraine, tila kulang ang 4 na interceptor na kayang ilunsad ng Iron Fist bago mag-reload. Nang sumali ang Finland sa NATO, nabasag ang ilusyon na nilikha ni Putin. Walang nangyari sa mga banta ng Pangulong Ruso. Hinamon ng Finland si Putin at tinuldukan ang nag-iisang bagay na ayaw niyan makita. Lalong lumalala ngayon ang sitwasyon para sa Pangulo ng Russia. Nagpadala ang Finland ng mapangkanib na mensaheng nuklear sa Russia. Lalo pang pinatibay ang alyansang NATO. Para kay Putin,
na yun lang niya naunawaan na kayaring tapatan ng mas makapangyarihang bansa ang kanyang nuklear na banta. Sandali, baka sinasabi mo, teka lang dyan. Wala namang sandatang nuclear ang Finland, kaya paano ito makakabanta ng nuclear sa Russia? Magandang tanong. Tama ka, walang nuklear na armas ang Finland. Pero ang meron nito ay 1,335 kilometrong hangganan sa Russia at pagiging miyembro ng isang kolektibong organisasyon ng depensa na may napakaraming sandatang nuklear na pwedeng gamitin sa labanan. At yan ang problema ni Putin. Hindi sinabi ng Finland na gagamit ito ng nuclear laban sa Russia. Sinasabi nito na sa unang pagkakataon, papayagan nilang maglagay ng sandatang nuclear sa teritoryo nila. Handang umatake kung seryoso ang banta ni Putin at hindi lang pananakot. Noong Hunyo 17, nagtipon ang mga mambabatas ng Finland para bumuto sa bagong batas na magbabago ng lahat. At sa bilang na 125 laban sa 61 na ipasa ito. Nang alising ng Finland ang ilang dekada ng pagbabawal sa sandatang nuklear, ito na ang pinakamalaking pagbabago sa kanilang estratehiyang militar mula ikalawang digmaang pandaigdig. Makikita ang mas malalim na integrasyon sa NATO sa desisyong ito. Pero para sa Rusya, ang malaking problema na dulot ng desisyong ito ay nangangahulugan na magkakaroon na ng pagkakataon ang NATO na maglagay ng mga sandatang nuklear mismo sa hangganan ng Rusya. Ito ang pinakamasamang pangungot ni Putin. At hindi ito isang desisyon na basta-basta lang ginawa ng Finland. Sa matapos ang botohan, sinabi ni Antti Häkkinen, Ministro ng Depensa ng Finland, na matagal na itong pinaghandaan. Ang pangkalahatang patakaran tungkol sa mga sandatang nuklear ay isa sa mga pinakamahirap na issue sa Ministry ng Depensa sa panahong ito ng parlamento. Mga taong ginugol sa pag-aaral, talakayan, pakikipag-ugnayan sa mga bansang may sandatang nuklear at kaalyado, at pagsusuri kung paano mapapalakas ang seguridad ng Finland sa NATO ayon sa kanya. Tinawad din niyang mahalaga ang desisyong ito para sa seguridad ng Finland at posisyon ng NATO laban sa Russia. Pinawi na ng Finland ang pagbabawal sa nuklear. Binubuksan ng desisyong ito ang daan para sa Finland na tumanggap, maghatid at magpadali ng paggalaw ng mga sandatang nuklear sa teritoryo nito, salungat sa matagal nitong paninindigan. Bago ang digmaan sa Ukraine, iniiwasan ng Finland ang away sa Russia. Yun ang dahilan kung bakit hindi ito sumali sa NATO at kaya hindi man lang pinag-uusapan noon ang pagkakaroon ng mga sandatang nuclear sa teritoryo ng Finland. Nagbago ang lahat nang simulan ni Putin ang pananakop. Ngayon, panta na ang Russia sa konbensyonal at nuclear na larangan. Dahil sa pagbabagong yon, kailangan magbago ang Finland at ang pagbasura sa lumang batas ay paraan ng Finland para tanggapin ang realidad ng dekada 2020 at ipakita kay Putin na hindi niya makukuha lahat ng gusto niya. Layunin ni Putin sa digmaan sa Ukraine at iba pa na ipakita ang Russia bilang malaking banta sa bawat bansang Europeo na hindi sumusunod sa kanya. Inasahang agad matatapos ang pananakop sa Ukraine para tumibay ang banta. Pero dahil sa mga taon ng mabagsit na labanan at kabiguan ng Russia na isa katuparan ang mga ipinanganta ni Putin, nagdulot ito ng matagalang pagbabago sa pulisiya ng depensa ng Finland na nauwi sa ganito. Maaari nang dumaan sa Finland ang mga sandatang nuklear, kaya mas maikli na ngayon ang rutang nuklear papuntang Rusya. Ipinapakita ng desisyong ito ang pagbabago ng pananaw ng mga Finnish sa sandatang nuklear. Kakaunti lang sa Finland ang nais magkaroon nito sa kanilang bansa. Ayon sa New York Times, matagal na iniiwasan ng Finland ang pagsali sa NATO dahil sa makatwirang takot sa pagkalat ng sandatang nuklear dala ng hangganan nila sa Russia. Dahil kay Putin, napilitan ang Finland gumawa ng desisyong hindi sana nila pinili sa perpektong mundo. Isa na namang dagok kay Putin ito. Dapat takot ang pumigil sa Finland sa ganitong hakbang. Sa halip, ang mga ginawa ni Putin ang natulak sa Finland na tanggapin ang pinakamalaking papel na maaari nitong gampanan sa NATO. Marahil dahil sa pangangailangan at hindi sa kagustuhan. At binago nito ang lahat tungkol sa mga plano ni Putin sa pagharap sa NATO sa hinaharap. Tingnan natin ang practical na detalye nito. Sa ngayon, walang nuclear program ang Finland, kaya malamang wala rin itong imbakan ng nuclear weapons. Pero hindi yon ang punto. Binuksan ng desisyong ito ang posibilidad na makadaan sa teritoryo ng Finland ang mga sandatang nuklear at maaari ring ilunsad mula roon patungong Rusya. At ang mga nuklear ng NATO ang magsisilbing malaking pampantay ng lakas pagdating sa pakikitungo sa Rusya. Ayon sa statista, ang mga kaalyado ng NATO na pangunahing binubuo ng US, UK at France na may kakayahang nuklear ay may kabuuang 4,215 nuclear warhead laban sa Rusya sa 2026. Mas mataas pa ang bilang noong kasagsagan ng Cold War na tugatog ng paligsahan sa armas nuklear.
Noong 1966 may access ang mga kaalyado ng NATO sa 31,492 sandatang nuklear at halos ganoon din ang bilang ng Rusya na nagpapaliwanag kung bakit matagal na gustong umiwas ng Finland sa NATO. Dahil sa patuloy na pag-atake ng Rusya sa Ukraine at banta nito, marami. Kabilang si Teniente General Christian Freudenthaler, pinuno ng hukbo ng Alemanya, ang nagbabala na dapat handa ang NATO sa digmaan laban sa Rusya, kaya hindi na angkop ang mga kalkulasyon noong Cold War. Hindi na kayang magpaamo at umiwas ng Finland sa pamamagitan ng pananatiling wala sa target ng Rusya. Sa halip, kailangan nitong itutok ang sarili nitong mga sandata sa Rusya. Ang bagong desisyong ito ang tamang paraan para gawin iyon. Para sa Rusya, hindi lang ito nangangahulugan na may isa na namang bansang Europeo na pumayag na maglagay ng mga nuclear na arma sa kanilang teritoryo. Ito ang pinakamalapit na bansa sa Rusya, lalo na sa depensa ng NATO. Ang UK at Pransya ay parehong may sariling gawang nuclear armas. Bukod dito, 5 bansa ang nag-host ng US nuclear armas: Alemanya, Belgium, Italy, Turkey at Netherlands. Ayon sa Arms Control Center, wala sa mga armas na ito ang armado o nakadeploy sa eroplano. Lahat ng ito ay nakaimbak sa WS-3 na mga underground vault sa mga airbase at wala ni isa ang maaring armasan ng walang Permissive Action Link o PAL codes na kontrolado ng US. Para magamit, kailangang ikarga ang mga nuclear na ito sa dual-capable na NATO jet o bomba at aprubahan ng US at ibigay ang PAL codes. Ibig sabihin, hindi agad banta ng nuclear ang Finland sa Russia. Ngayon lang nila binawi ang lumang batas. Hindi pa rin tiyak kung gagamitin ng US ang mga airbase ng Finland para mag-imbak ng nuclear. Sa kabilang banda, problema pa sa hinaharap ang mga practical na bagay. Ang mahalaga ngayon ay ang mensahe, lalo pang lumalakas ang NATO at nasa sentro nito ang Finland. Ngayon, sinabi ng bansang may pinakamahabang hangganan sa Russia sa NATO na handa na itong tumanggap ng sandatang nuclear. Nakakatakot yon para kay Putin. Bawat banta na ginawa niya sa isang bansang kaalyado ng NATO ay bumabalik na yon para guluhin siya dahil sa pinakabagong miyembro ng alyansa. Pero para lalong lumala ang sitwasyon para sa presidente ng Russia, hindi lang desisyon ng Finland tungkol sa nuklear ang problema niyang kinakaharap. Sa likod ng malaking desisyong ito, mas malaki pang issue ang pagtingin ng NATO sa Russia bilang seryosong banta, parehong sa karaniwang armas at nuklear, kumpara noong bumagsak ang Soviet Union. Binabago nun lahat para sa Russia. Bago tayo magsimula, tandaan na ito ang The Military Show. Kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong makita pa, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel. Ang desisyon ng Finland sa nuklear ay sumunod sa isang malaking hakbang ng NATO na ikinabahala ni Putin. Noong Hunyo 8, inanunsyo ng NATO ang pagpapalakas ng presensya nila sa High North at Arctic regions sa pamamagitan ng bagong Multinational Forward Land Forces o FLF ng alyansa. Nagsimula ang operasyon ng FLF noong Hunyo 6 at nakahimpil sa Finland at Sweden. Bagamat Sweden ang framework nation, ang FLF Finland ay kasiyam sa NATO FLF na ang una ay naitatag noong 2017 para mag-operate sa silangang bahagi ng Collective Defense Alliance. Napagpasyahang likha ng FLF noong 2024 kasunod ng pagsali ng Sweden at Finland sa NATO. Kaya alam na ng Russia ang mangyayari. Ngayon, huwag ninyo kaming maintindihan ng mali. Hindi ito isang napakalaking puwersa. Sabi ng Nordic Defense Sector, ang FLF Finland ay bubuuin ng isang batalyong Suweko na may 600 sundalo na hindi sapat para pigilan ang Russia kung maglunsad ito ng ganap na pananalakay sa mga teritoryong Nordic. Pero hindi yon ang punto. Sa panimula, maaring lumaki ang FLF Finland gamit ang ambag ng ibang bansa. Inanunsyo ng UK, Italy, France, Denmark, Iceland at Norway na makikipagtulungan sila sa Sweden at Finland para paunlarin ang puwersa. 600 sundalo lang ang panimulang bilang, hindi pa ito ang buong lakas ng FLF Finland. Mas mahalaga ang FLF. Finland ay nagbibigay sa NATO ng kakayahang magkoordina ng puwersang panlupa sa isang rehiyon na tila nasa itaas ng listahan ng mga lugar na maaring pasukin ng Russia. Kung tuluyang mawalan ng katinuan si Putin at isipin niyang ang pagkatalo sa Ukraine ay dapat gawing mas malala ng Russia ang sitwasyon sa Europa. Sino ang nakakaalam? Baka ang FLF ay may papel sa bagong nuclear posture ng Finland. Bumalik tayo sa usapin ng mga nuclear. Hindi nag-iisa ang Finland sa pagpaparamdam kay Putin na mapapaso siya kung patuloy siyang nakikipaglaro sa apoy. Noong Hunyo 18, ilang araw matapos ipasa ng Finland ang bagong batas, iniulat ng UK Defense Journal naglabas ng ministerial na pahayag ang Nuclear Planning Group ng NATO. Hindi man ito halata. Mahalaga ang pahayag na ito dahil ito ang una mula sa NATO Nuclear Planning Group, mula 2007 na tumatalakay sa modernisasyon ng kakayahang nuclear ng NATO.
at pagpapalakas ng kapasidad sa pagpaplanong nuclear ng alliance. Masyadong perpekto ang timing para matawag itong nagkataon lang. Ito ang NATO na ginamit ang patalim na isinaksak ng Finland sa tagiliran ni Putin at iniikot pa ito. Hindi naman sobrang dramatiko ang pahayag at hindi rin ito sinabing handa na ang NATO na gumamit ng nuclear laban sa Russia. Ayon sa isang hindi pinangalanang opisyal ng NATO na sinipi ng UK Defense Journal, ipinapakita nito na bumalik ang NATO mula sa expeditionary warfare patungo sa aktibong depensa at pagpigil sa Euro-Atlantic na rehiyon. Sabi pa ng parehong opisyal, suportado ng US ang pagbabagong ito. Pinabulanan ang balitang si Pete Hegseth, kalihim ng digmaan ng US, ay dumalo lang para sa pambungad na pananalita sa pulong sa Brussels kung saan binuo ang pahayag. Sinabi ng opisyal na buo ang suporta ng US sa misyon ng NATO tungkol sa nuclear sharing. Ayon sa opisyal, aktibong minomodernisa ng US, France at UK ang kanilang puwersang nuklear. Sabi pa nila, palaging pinagtitibay ng US ang nuclear guarantee para sa NATO members kahit may pagbabago sa bawat isa. Ginawa ang pahayag na ito kahit may ulat ng pagbabago sa B-52 bomber fleet at anunsyo ng US na babawasan ang kakayahang magsagawa ng malalayuang pag-atake para sa NATO sa Europa sa pamamagitan ng pag-withdraw ng mga barkong pandigma at pagbawas ng F-16 at F-15E fighter jets mula 100 at 50 ay magiging 100. Nabanggit natin kanina ang timing. Hindi lang desisyon ng Finland ang kapansin-pansin. Isang buwan matapos ang 3 araw na ehersisyo ng Russia at Belarus, naglabas ng bagong pahayag ang NATO. At kasama rito ang 64,000 sundalo. 200 missile launcher, mahigit 140 eroplano 70, 3 warship, 13 submarine at 8 intercontinental ballistic missile na may nuclear warheads, ayon sa ulat ng NBC News. Malinaw na pananakot gamit ang nuklearan mga ehersisyong iyon, gaya ng dati ng ginagawa ng Russia. At may indikasyon na nakatuon ito sa pagsasanay sa paggamit ng Oreshnik hypersonic missile na nasa Belarus. Madalas magbanta si Putin gamit ang nuklear. Nagkaisa ang Finland at NATO para ipakita kay Putin na hindi lang siya ang may sandatang pwedeng ipanindak. Kakiliw-giliw, ang nakita natin mula sa Finland at NATO ay maaring eksaktong tinukoy ng European Council on Foreign Relations o ECFR na kailangan, ayon sa isang artikulo noong Hunyo, 17 kung saan tinawag nila ang Russia bilang ang oso na may bomba. Sabi ng ECFR, kailangang magsikap ang European NATO para mapunan ang kakulangan sa nuclear capability nila. Gayunpaman, binigyang diin ng artikulo na kailangang maghanap ng paraan ang European NATO na kumilos nang wala ang suporta ng US dahil sa hindi tiyak na posisyon ng US sa NATO sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump. Siguro pwede nating tingnan ang ginawa ng Finland sa ibang paraan. Kung gusto ng US na maglagay ng mga nuclear na armas sa Finland, ayos lang. Ang paninindigan ng opisyal na nagsalita sa UK Defense Journal ay isang katotohanan at kinakaharap ng Russia ang isang malakas na panghadlang. Pero kung bawiin ng US ang mga sandatang nuklear sa Europa, inialok pa rin ng Finland ang sarili bilang posibleng lokasyon ng nuklear ng UK at Pransya. Ibig sabihin, may malinaw at malapit na banta sa Russia kung lumampas si Putin sa mga konbensyonal na sandata at maging padalos-dalos sa paggamit ng sandatang nuclear. Hindi mapapalitan ang US nuclear umbrella sa nakikinitaang hinaharap at hindi ito kayang bitawan ng mga Europeo. Pero kailangan nilang gumawa ng bagay na makalapit sa epektong panhadlang nito. Dahil baka makita ng mga lider ng Russia ang pagtalikod ng Amerika sa Europa bilang pagkakataon para ilapat ang kanilang teorya ng tagumpay, mga konsepto at kakayahan ayon sa ECFR. Marahil nasasaksihan natin ang unang hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagay na maaaring tumulad sa kasalukuyang epektong panhadlang na ibinibigay ng US. US? At kung totoo man ito, ang Finland ay nasa sentro mismo nito. Habang tinatapos ang video, balikan natin ang Finland. Itong mga buwan, nag-alala ang Finland at iba pang Nordic na bansa sa pagdami ng puwersang militar ng Russia sa kanilang hangganan. Ipinapakita ng satellite photo na ang dami ng bagong barracks at pasilidad ay maaaring magpahintulot sa Russia na magtalaga ng 115,000 sundalo sa mga hangganan ng Nordic at Baltic na rehiyon. Kasabay nito, ilang miyembro ng NATO ang nagsasabing pwedeng magkaroon ng digmaan sa pagitan ng NATO at Russia sa loob ng 3 hanggang 5 taon ayon sa GIS. Kaya hindi naman basta-basta lang nagdesisyon ng Finland tungkol sa kanilang malaking desisyong nuklear ng walang dahilan. Ginawa nila ito sa isang banda dahil malinaw sa ikinikilos ng Russia na may binabalak si Putin. Kung balak salakayin ang NATO, natural magsimula sa pag-deploy ng 10,000 sundalo sa mga hangganan ng Nordic at Baltic. Kapat pigilan ng Finland ang Russia na ipagpatuloy ang mga planong ito sa anumang paraan. Ang desisyon ng bansa ukol sa nuclear ay resulta ng malaking pagbabago sa depensa na matagal nang isinasagawa ng Finland.
Pero hindi minamaliit ng Finland ang Russia nitong mga nakaraang dekada. Hindi sumali sa NATO ang Finland hanggang pinilit ito ni Putin. Pero hindi rin totally neutral ang Finland sa Russia. Ayon sa ulat ng GIS, isa ang Finland sa ilang bansa sa Europa na hindi nagpakampante ng bumagsak ang Soviet Union noong 1991. Habang ang iba ay sinubukang tanggapin ang bagong Russia, na kalaunan ay naging nakikita natin na yon, tahimik namang naghanda ang Finland para sa isang labanan na palagi nitong nararamdaman na maaring dumating. Makikita ang mga palatandaan nito sa militar ng Finland, kahit 24,000 lang ang aktibong sundalo nila. Mayroon itong reserbang umabot sa 870,000 at mga paramilitary na puwersa na halos 54,000 sa isang bansa na may populasyon na mahigit 5.6 na milyon katao lamang. Hindi tumigil ang Finland sa pagsasanay ng sundalo. Nang salakayin ng Russia ang Ukraine, kaya sumali sa NATO ang Finland, nakita natin ang dahilan nito. Habang mas napapalapit sa kahandaang pandigma ang Finland, nagbubunga na ang mga paghahanda nilang dating inakalang walang saysay noong dekada 90. Kontrolado ang Finland at Estonia ang daan papunta ang Gulf of Finland. Iyan ay kalamangan na maaring gamitin laban sa Russia. Ayon sa GIS, ang FLF na nabanggit natin ay maaring umabot sa 6,000 sundalo. Kapag pinagsama ito sa lakas panghimpapawid ng mga bansang Nordic na suportado ng NATO, makakamit ang air superiority para hadlangan ang pagpasok ng Russia sa Gulf of Finland. Ngayon, pinapayagan na ang pagdaan ng sandatang nuklear sa Finland. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay may malaking problema si Putin pagdating sa Finland. Lalo pang lalaki ang problema dahil may kasama ng nuklear sa mga paghahanda ngayon. Mas titibay pa ang Finland bukas. Nirekomenda ng Defense Committee ng Parlamento noong unang bahagi ng Hunyo na dagdagan ang gastusin sa depensa mula sa $8.8 bilyong. Tataas ito sa mahigit $16 na bilyong sa 2029 at mananatili sa humigit kumulang $17.2 bilyon hanggang 2036. Hindi pa tinatanggap ang panukalang iyon, pero malinaw nitong ipinapakita ang saloobin ng mga Finn laban sa Russia ngayon. Si Putin ay isang banta. Hindi natakot ang Finland sa banta na iyon. Ipinakita nila kay Putin na hindi kayang takutin ng Russia ang Finland para umatras. Lalakas pa ang paninindigan nila at lalaki ang gastusin sa militar. Kapag masusulit ng NATO ang pasyang nuklear ng Finland, mas magiging mabagsik ang deterrent laban sa Russia kaysa noong bumagsak ang Soviet Union. Mahigit 4 na taon na nagaganap ang digmaan sa Ukraine, na pinakamadugong labanan ng Russia mula ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi lang tao ang nawala sa labanan, kundi pati mga makina, lalo na ang mga tangke ng Russia. Nakakagulat ang mga numero, pero iba-iba rin ang mga pinagkukunan. Kaya may malaking tanong pa rin. Pinakakonserbatibo at mapagkakatiwala ang bilang ay mula sa Oryx, Open Source Intelligence Project, na binibilang lang ang nawalang makumpirma nila sa litrato o video. Kaya nakumpirma ng Oryx na nasa humigit kumulang 4,000 at 400 na tangke ng Russia ang nawasak, nasira, iniwan o nasamsam mula Pebrero 2022 hanggang Hunyo 2026. Pero kahit ganon, tuloy pa rin ang Russia sa paggawa ng pamalit. At posibleng, mas marami pa silang aktibong tangke ngayon kaysa bago simunal ang espesyal na operasyong militar. Ayon sa ilang source, dapat itong ikabahala ng Kyiv. Ngunit ang totoo, halos hindi magamit ng Russia ang mga tangke sa kabila ng dumaraming bilang. Habang abala ang Moscow sa pagbuo ng mga tangke, gumawa ang Ukraine ng mas matinding hakbang kaysa sa simpleng pagsira ng mga ito. Binado ng Ukraine ang labanan at dahil dito, naging halos pabigat na ang pangunahing tangke ng digmaan na namayani sa lupa sa loob ng 1 siglo. Kung ikukumpara, nasa 1,400 ang kumpirmadong pagkawala ng tangke ng Ukraine at ayon sa Oryx, ito na ang pinakamababa dahil binibilang lang nila ang may larawan o video bilang ebidensya. Kaya posibleng mas mataas pa ng malaki ang totoong bilang ng mga nasirang sasakyan kaysa sa mga naitala. May isa pang tagapag-ipon ng datos na nagsasabing ang mga ulat ay sumasaklaw lang ng 50 hanggang 70% ng aktwal na pagkawala ng tangke ng Russia. Kaya posibleng mas mataas ang totoong bilang. Maaaring 6,000 at 300 hanggang 8,000 at 800 tangke. Sabi ng Ukrainian General Staff, mahigit 10,000 daw ang bilang. Maaaring tama ang bilang na yon, pero galing ito sa gobyernong may interes na palakihin ang pinsala sa kalaban.
Kaya dapat ituring itong pinakamataas na tantiya. Kahit anong bilang ang paniwalaan, nawala na sa Russia ang aktibong fleet ng tangke nila bago ang digmaan at posibleng halos doble pa nito. Sabi ng International Institute for Strategic Studies, may 3,000 tangke ang Russia na sa aktibong serbisyo at posibleng 3 beses pa nito ang nakaimbak. At tinantiyan ng Institute na sa unang 13 buwan pa lang ng labanan, mula Pebrero 2022 hanggang Marso 2023, halos 1,900 sa mga aktibong tangke ng Russia ang nawala. Mahigit kalahati ng kanilang mga tangke ay nawala sa loob ng isang taon. Walang ibang hukbo sa makabagong panahon ang nawala ng ganitong karaming nakabaluting sasakyan ng ganito kabilis. Paano nagagawa ng Russia na makapaglabas ng mas maraming tangke kaysa dati matapos ang lahat ng yon? Ang sagot ay nasa mga nabanggit na imbakan. Karamihan sa tangke roon ay mula pa sa panahon ng Soviet Union na madalas lang iniiwan at bihirang minementina. Sabi ng 33S, posibleng may 9,000 tangke sa reserba at may mga ulat na maaring umabot ito sa higit 10,000. Gamit ang satellite imagery, binilang ng OSINT researcher na si John P. ang mas konserbatibong 7,342 tangke sa mga imbakan. Nung dumami ang nalulugi noong 2023 at 2024, nagkaproblema ang Kremlin sa simpleng aritmetika. Sabi ng ilang eksperto, ang Ural Vagon Zavod sa Nizhny Tagil lang sa Russia ang gumagawa ng tunay na bagong mga tangke mula simula at kaya nitong mag-produce ng humigit kumulang 250 modernong T-90M na tangke bawat taon. Ang planta sa Omsk ay kayang gumawa ng karagdagang 150 T-80B VM, isang modernisadong bersyon ng mas lumang modelo. 400 lang ito bawat taon kumpara sa nawawalang hindi bababa sa 85 kada buwan. Kaya napilitan ng Russia na gamitin muli ang libu-libong lumang tangke mula sa Unyong Sobyet. Bawat ikalawang sa mga tinatawag na bagong tangke sa harapan ay hindi naman talaga bago. Lumang katawan ng Sobyet ito na kinuha mula sa imbakan. Tinanggalan ng mga lumang pyesa, nilagyan ng bagong optika, radyo, at reaktibong armor sa gilid, saka ibinalik sa serbisyo. Dito na lumalabas ang katawa-tawang sitwasyon at makikita ang industriyang Ruso na parang nahalos arkeolohiya na ang ginagawa. Habang naubos ng Russia ang madaling kandidato, kinuha na rin nila ang mga lumang tangke sa imbakan, gaya ng halos 1,000 T-72A na mula pa noong unang bahagi ng dekada 70. Sobrang sira na ang mga makinang ito, kaya itinuturing ng patay ang mga makina nila. Noong Setyembre 2024, sinabi ng kinatawan ng industriya sa Komite sa Depensa ng State Duma na inilunsad ng industriyang Ruso ang bagong regeneration program. Kinukuha nila ang mga lumang makina na nagpapatakbo sa mga 45 toneladang tangke na ito at nire-rebuild gamit ang mga bagong internal na pyesa. Sa madaling salita, binubuhay muli ang mga makinang dating itinapon na bilang scrap. Ang problema, inaasahan lang na makagawa ang programang ito ng nasa 100 gumaganang makina, sapat lang para sa 10% ng nakaimbak na T-72A. Kaya noong Disyembre 2024, nagdobel ang Russia ng pagsisikap, kung saan ang King Ysev Machine Building Plant sa Leningrad Oblast ay pumirma ng kontrata para ayusin ang isa pang mas malakas na makina na kasya rin sa T-72A. Matindi ang determinasyon ng Russia na ibalik sa kalsada ang 50 taong gulang na tangke. Kaya naglunsad sila ng industrial na pagsisikap para buhayin muli ang mga sirang makina. Dahil sa bagong pyesa, ang T-72A na mula pa noong dekada 70 ay pwedeng mapalapit sa itsura at kakayahan ng modernong T-72B3M kahit hindi kasing protektado. Ayon kay analyst Jompy Jompia, dito siya nakumbinsi na balak ng Russia ibalik halos buong nakaimbak nilang fleet basta't hindi tuluyang kinain ng kalawang. Gawin na natin ang tank mat dahil ito ang gulugod ng kwento. Tulad ng nabanggit, nagsimula ang Russia na may halos 3,000 aktibong tangke. Nawalan sila ng halos 4,000 at 400 kumpirmadong tangke, maaaring umabot sa 6,000. Nadagdagan ng 1,600 tangke mula sa dalawang pinakamoderno nilang modelo. Ang pagkuha mula sa imbakan ay nagbigay ng halos 5,000 recoverable na katawan ng tangke matapos ibawas ang 2,000 at 100 na kinakalawang na
o kabilang sa lumang pamilya ng T-64. Kapag pinagsama ang lahat, posibleng may 3,600 hanggang 5,200 tangke ang mga puwersang panlupa ng Rusya base sa pinakamababang bilang ng nawala. Halos doble ang bilang na yon kumpara sa panimulang puwersa, kaya muling binuo at pinalaki ng Rusya ang kanilang armored force. Pero lalo ring binubuo ang puwersang iyon ng mga tangkeng parang pang-museo. Para maintindihan ito, dapat nating tingnan kung anong mga tangke ang nasa fleet. Dahil magkakaiba ang mga ito at ipinapakita ng lineup ng Rusya na bumabalik sila sa dating gamit para mapuno ang kanilang mga formation. Ngayon, magsimula tayo sa pangunahing tangke, ang T-72. Unang lumabas mula sa linya ng Soviet noong 1972 ang T-72 ay dinisenyo para maging mura, simple, matibay at kayang gawin ng 10,000 ang armored na katumbas ng AK-47. Makikita ito kahit saan dahil ito ang pinakakaraniwang tangke sa magkabilang panig ng digmaan at namana ng Ukraine ang maraming bilang nito. Ang mga modernong bersyon ng Russia sa frontline ay ang T-72 B3 at ang in-upgrade na T-72 B3M na may mas mahusay na fire control at reactive armor. Pero ang T-72 rin ang tangke na naging global meme dahil sa matinding pagkawasa. Ayon sa bilang ni Oryx na biswal na nakumpirma, halos 1,800 T-72 ang nawala sa Russia. Pinakamarami kumpara sa ibang uri. Nasa disenyo ng tangke ang dahilan niyan. Natatalakayin natin mamaya matapos ang ibang uri. Ang pangalawang modelo ay ang T-80 na may sarili ring mga problema. Ipinakilala noong 1976 at 76 ito ang kauna-unahang tangke sa mundo na ginawa ng maramihan na pinapagana ng gas turbine engine. Pareho lang ang pangunahing prinsipyo nito sa ginagamit sa helicopter o jet. Dahil dito, mabilis at tahimik ito para sa laki. Umaabot ng 40 milya bawat oras sa bukas na lugar. Ang mga Soviet at kalaunan ang mga Ruso ay gumawa ng humigit kumulang 5,400 hanggang 5,500 ng mga tangking ito at nagpatuloy ang produksyon hanggang 2001. Sa Ukraine, ang T-80 ay tuloy-tuloy na napinsala at napabagsak. Noong Disyembre 2024, kinumpirma ng open source na hindi bababa sa 1,000 T-80 ang nawasak, nasira, iniwan o nasamsam. At ayon sa ilang mga analista, tila nagamit na ng Russia ang halos lahat ng maaring ilargang T-80 nito. Bagamat, ang mas matibay na pahayag na yon ay dapat ito ring napagtataya at hindi pa tiyak na katotohanan. Iminungkahi ng mga komentador ng Russia na inilaan ng Moscow ang humigit kumulang 70% ng mga magagamit nitong T-80 at ang mga natirang tangke ay ibinalik sa planta ng Omsk sa Siberia upang muling buiin at gawing pinakabagong bersyon na T-80 BBM. Tinawag ng crew ng Russia ang T-80 na bakal na kabaong matapos nilang masaksihan ang maraming tangke na nawalan ng turret sa isang marahas na insidente. Nangungumo na sa hanay ang T-70, lalo na ang modernong T-70 Emperor na ipinagmamalaki ng propaganda ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia bilang isa sa pinakamahusay na tangke sa mundo. Ang T-70 ay mula sa T-72 pero may mga pagpapabuti, mas mahusay na baril, fire control system, relic na reactive armor, paningin ng tagaputok na Sosna U at panoramic sight ng commander na nagpapalapit nito sa pamantayan ng kanluran. Ito ang pinakamahusay na tangke ng Russia sa labanan. Ngunit marami na itong nasira kaya lumalabas ang buong suliranin. Ayon sa mga tala ng Oryx para sa Hunyo, 2026, mahigit 200 at 20 T-70 mula sa iba't ibang baryante ang nawala, kung saan 155 dito ay T-70M. May isa pang mahalagang impormasyon. Sinasabing nagsimula ang Russia ng digmaan na may mas mababa sa 70 T-70M. Sa 52 buwan, higit pa sa doble ang nawala sa kanila. Kaya yun sinasabing kayang gumawa ng pabrika ng 200 at 50 nito kada taon, malamang propaganda lang yon. At nang nagsimulang maubos pati ang mga reserba ng T-72,
Talagang naging desperado na ang Rusya. Lumampas pa ito sa dekada 70. Lampas pa sa dekada 60 at inilabas ang T-62. Isang tangke na nagsimulang gamitin noong 1900 at 61 at ang T-55. Isang disenyo na nag-ugat pa mula sa mga programang pangtangke ng Soviet pagkatapos ng digmaan. Mas manipis ang baluti at mahina ang kanyon ng mga antigong tangke at mas delikado pa ang imbakan ng bala kumpara sa mga bagong tangke. Para sa maraming analyst, ang pag-abante ng mga T-55 noong dekada 2020 ay malinaw na senyales na ubos na ang mapagpilian ng Russia. Isinusuko ang kalidad para sa dami. Kaya ka pa ring patayin ng tangke mula 1,900 at 46 pero hindi ka nito mapapanalo sa makabagong digmaan. Alam yon ng Russia? Kung gusto mo pa ng ganitong pagsusuri, mag-subscribe sa Military Show. Nagpo-post kami ng videos tungkol sa mahalagang pangyayari sa mundo. Ngayon, lahat ng ito ay nagdadala sa atin sa pinakaubod ng buong kwento. Ang tangke na inaasahang magbabago ng lahat ngunit nauwi sa kabiguan, ang T-14 Armata. Nang unang iparada ng Rusya ang armata sa Red Square, noong 2015 inilarawan itong revolusyonaryo. Isang next generation tangke na may unmanned turret, protektadong crew capsule at active protection system na dinisinyong pabagsakin sa himpapawid ang mga paparating na misil. Isang disenyo na ginawa para talunin ang mga tangke ng kanluran. Sa pinakamalaking digmaan ng mga tangke sa ika-21 siglo, halos hindi makita ang armata. Kahit desperado ang Russia na gamitin ang mga makinang mula 1,900 at 46. Nagpakita ito ng panandaliang maingat na paglabas noong 2023 na iniulat na ginamit lamang sa likurang bahagi bilang indirect fire at agad ding inalis makalipas ang 1 buwan. Opisyal na paliwanag, masyadong mahal ang armata, kaya mas mainam bumili ng mas maraming murang sasakyan. Ang bawat unit ay nagkakahalaga ng 5 hanggang 9 na milyong dolyar. Mas mahal kaysa T-72 T-80 o T-90. At bilang bagong plataporma, hindi dito magagamit ang kasalukuyang linya ng produksyon. Madali sanang pagtawanan ang armata bilang palamuti sa parada. Pero may seryosong kontra-argumentong dapat isaalang-alang. Sa ilang paraan, hindi kabiguan sa disenyo ang T-14, kundi biktima ng timing, isang mahusay na tangke na inilabas sa digmaan na hindi na ginagantimpalaan ang mga ganitong tangke. Ngayon, kung ang drone na nagkakahalaga lang ng 1,000 dolyar ay kayang puminsala sa sasakyang nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar, parang sayang at delikado ng gumastos ng milyon-milyon sa isang tangke. Ngayon, tatalakayin natin ang ugat ng usapin. Alam na natin na muling binuo ng Rusya ang malaking armada ng mga tangke mula pa sa panahon ng Soviet. Bakit nga ba? Sa simula pa lang, nabigo na agad ang lahat ng tangkeng ito. 3 bahagi ang sagot dito. Tinutukoy ng unang bahagi ang paulit-ulit na lumalabas na kahinaan ng disenyo ng T-72 sa mga video. Kahit hindi mo alam ang tinitingnan mo. Tinamaan ang tangke ng Ruso, nagliwanag, at tumilapon ang tor pataas ng ilang metro. Tinatawag ito ng mga sundalo at analyst na Jack-in-the-Box effect o turret toss. Tampok ito ng orihinal na disenyo ng tangke. Ang mga tangke ng Ruso tulad ng T-72, T-80 at T-90 ay may automatikong tagalagay ng bala. Kaya 3 lang ang kailangan sa tripulante at mas mababa ang profile na mahirap tamaan. Iniimbak ng tangke ang 20 bala sa carousel rings sa base ng tore, sa gitna ng sasakyan, para sa automatikong tagalagay ng bala na pumapalibot sa kompartamento ng tripulante. Kung tamaan ng bala ang ring, kahit isang charge lang ay pwedeng magdulot ng sunod-sunod na pagsabog at pasabugin ang buong imbakan ng bala. Walang ibang direksyon ang presyon, kundi pataas, kaya't lumilipad ang tore ng tangke. Ang pagkakaiba ng mga tangke ng kanluran ang nagpapakita ng naging kompromiso. Ang M1 Abrams tank ay naglalagay ng bala sa hiwalay na kompartamento sa likod ng tor na may bakal na pinto at blowout panel para ihiwalay sa tripulante. Kapag tinamaan ng bala, idinesenyo ang mga panel para ilabas ang pagsabog pataas at palabas
palayo sa kompartamento ng tripulante. Nakakaligtas ang tripulante sa pagsiklab ng bala na agad sanang lumipol sa isang tripulasyong Ruso. Hindi naman tanga ang mga Soviet na nagdisenyo. Sinadya nilang pumili ng mas maliit, magaan at murang tangke na madaling gawin, ilipat sa tren at mahirap makita sa labanan, kapalit ng posibilidad ng matinding pagkabigo. Para sa digmaang inisip ng mga tagaplano ng Soviet, mabilis ang labanan sa kontinente na mas mahalaga ang dami ng tangke kaysa sa bawat isa. Makatuwiran ang naging palitan. Ang problema, iba itong klasing digmaan. Kapag maraming drone ang nakalutang mismo sa ibabaw ng tangke, sa isa sa mga pinakabinabantayang linya ng labanan sa kasaysayan, ang kahinaang iyon ay hindi na paminsan-minsang natatamaan lang, kundi sadyang tinatarget na. Ang ikalawang antas ng pagkabigo ay hindi tungkol sa mga tangke, kundi kung paano ginamit ng Rusya ang mga ito. Pinakamalinaw na case study rito ang unang paglusob sa Kiev. Nagpadala ang Rusya ng mahahabang nakabaluting hanay sa mga madaling hulaan na highway papuntang Kabisera. At palagi ang kapos ang mga hanay na iyon sa gasolina at higit sa lahat sa impanterya. Kahit makapal lang armor at malakas ang firepower ng tangke, halos bulag at bingi ito sa malapitang labanan. Napakaliit ng nakikita nito, lalo na sa mga gilid at likuran at sa mga gubat, bayan at nayon. Sobrang vulnerable ito sa sinumang makakalapit. Ang gawain ng screening infantry ay tukuyin at alisin ang mga nagtatagong kalaban bago sila umatake. Inihalin tulad ito ng Modern War Institute sa digmaang Yom Kippur noong 1973. Tulad ng ginawa ng infantry team ng Ehipto at Syria na gumamit ng Sagar missile para sirain ang Israeli tank na walang suporta. Noong 1973, maliliit at nagtatagong pangkat ng magaang impanterya ng Ukranya na armado ng makabagong mga anti-tank missile at drone ang unti-unting dumurog sa mga hanay ng Ruso. Hindi dapat ganoon ang pagsugod. Napilitan ang mga hanay na dumaan sa kalsada dahil maputik at mahirap daanan ang paligid. Malinaw itong makikita sa larawan ng kilalang 35 milyang convoy sa hilaga ng Kiev na nagsiksikan at nagkaroon ng matinding trapiko. Pagkatapos, dahil hindi handa ang Russia sa mahabang digmaan, naubusan sila ng gasolina. Ito ay aral sa kayabangan na ipinakita ng larawan ng 35 milyang convoy ng tangke. Ang ikatlong bahagi ay tungkol sa mga sandata. Sa unang bahagi ng digmaan, napigilan ng American Javelin at British Enlo, mga shoulder-fired missile, ang mga tangke at naging simbolo ng paglaban ng mga Ukrainian. Gumamit ang Ukraine ng laser-guided Stug-P. Pero ayon sa Ukrainian at independent na pagsusuri, pagsapit ng 2,025 mga drone ang may dahilan sa halos 65% ng nawalang tangke ng Russia. At ang salitang drone ang siyang sentro ng buong kwento. Ayon sa National Security and Defense Council ng Ukraine, kaya nang gumawa ng industriya ng depensa ng bansa ng mahigit 8 milyong FPV drone bawat taon, pagsapit ng 2026. Sa mahigit 160 kumpanya mula sa malalaking pabrika hanggang sa mga garage startup. Bagamat ito ay mula sa isang Ukrainian na source, anuman ang eksaktong bilang ng produksyon, ang laki ng bilang ay nangangahulugan na ang frontline ay palaging puno na ngayon na may murang lumilipad na bomba na humahabol sa kahit anong gumagalaw. At ang implikasyon nito para sa mga tangke ay napakabrutal. Hindi na lang dapat mag-alala ang isang tangke sa mga ambush team na maaari nitong masalubong. Kailangan nitong mag-alala sa kalangitan palagi sa bawat metro ng bawat pag-usad sa buong 1,100 kilometro ng frontline. Sinububin ng Rusya at Ukraine na labanan ng mga drone, kaya nagkaroon ng ilang nakakatawang disenyo. Ang unang panlaban ay electronic warfare, gamit ang mga jammer na pinuputol ang radio link ng FPV drone at piloto, kaya bumabagsak ito sa lupa nang hindi nakapipinsala. Nag-work yun hanggang gumamit na ng fiber optics ang mga gumagawa ng drone. Imbes na radio signal, may manipis na kable ang mga drone na hinihila habang lumilipad. Unti-unting kumakalas mula sa rolyo at physical na nag-uugnay sa drone at piloto. Ayon sa ulat, unang ginamit ito ng Rusya
noong tagsibol ng 2024 at agad din itong tinapatan ng Ukraine. Nagkalat agad ang mga kable sa larangan na sasabit sa halaman, infrastruktura at pugad ng ibon. Pero sa kabila nito, lumago ng husto ang industriya ng fiber optics, kung saan iniulat na tinaasan ng China ang presyo ng mga ito ng 250 hanggang 400% noong 2026. Dahil pumalpak ang elektronikong depensa, gumamit ang Rusya ng pisikal na balute. Nagsimula ito noong 2022 sa tinatawag ng mga sundalo na cope cages. Simpleng metal na rehas sa ibabaw ng turret para saluhin ang granadang hinuhulog ng maliliit na drone. Nung unang bahagi ng Abril 2024, lumitaw ang mga turtle tank sa digmaang Ruso-Ukranyano, kung saan binalot ang buong sasakyan ng hinang na sheet metal. Kaya't parang kahon ng bakal na baril lang ang nakalabas. Nung 2024, nilagyan ng mga Ruso ng daan-daang makakapal na metal na tinik ang mga shell ng tinatawag na porcupine tank. Umaasang mahaharang at mapapasabog nito ang mga drone bago makarating sa tangke. Pagsapit ng 2025, ang mga tinik ay naging libu-libong pinong metal na buhok mula sa hinimay na kable na aluminyo na isinabit sa sasakyan na parang makapal na balahibo. Ilan ang nagsabing parang hedgehog ang itsura nila, at kabilang sila sa pinakaprotektadong sasakyan sa digmaan. Kayang tumagal sa isang dosenang FPV drone bago bumagsak. Pero bumabagsak pa rin sila. Ano ngayon ang plano? Ano ba talaga ang balak ng Russia sa daming armor na di nila mailabas? Sa totoo lang, walang siguradong nakakaalam maliban sa mga tao sa Kremlin. Malamang na pangmatagalang estratehiya ang sinusunod ng Russia. Umasa ang mga Russian commander na may lalabas na bagong teknolohiya laban sa drone, tulad ng mas mahusay na jamming, interceptors o directed energy, anumang magpapabalik sa mabilis at mekanisadong digmaan. Ngayon, muling binubuo at inaalagaan nila ang kanilang puwersang nakabalute. Inihahanda para sa panahong muling maghahari ang mga tangke. Mas simple ang mas madilim at mas agarang posibilidad. Ipinapahiwatig nito na dahil sa pressure, maaring maging desperado ang mga komandante ng Russia at muling gamitin ang mga tangke sa labanan kahit anong mangyari. At sa ganung sitwasyon, ang napakalaking muling binuong fleet ay nagsisilbing reserba lang ng mga tangke na madaling isakripisyo. Ipinapadala sa labanan para makakuha ng teritoryo kapalit ng napakalaking kapinsalaan. Tandaan, pagkatapos ng 2022, huminto ang pag-usad ng Russia hanggang sa punto na mula 2023 hanggang 2025, mga 1.23% lang ng teritoryo ng Ukraine ang kanilang nasakop. At may isa pang huling baliktad ng sitwasyon. Ang fleet na binuo ulit, kahit malaki at kahanga-hanga, ay isang minsanang dagdag lang. Kinuha ng Russia ito mula sa malaki nilang imbakan ng Soviet na halos ubos na ngayon. Isang satellite analysis noong Hunyo 2026 mula sa open source analyst na si John P. ang nagbunyag na habang nagsimula ang Russia na may pre-war stockpile na 7,342 tangke. 2,088 na lang ang natitira sa imbakan at sa mga yon, 851 L ang pwedeng maibalik sa serbisyo. Ang natitirang 1,237 tangke ay halos patay na inventaryo na lang. Kaya parang naubos na ng Russia ang halos 72% ng buong Cold War tank reserve nito. Kung magpapatuloy ang pagkawala ng 70 tangke kada buwan, aabutin ng 9 na buwan bago maubos ang stock. Matagal na mamayani sa mga karagatan ang hukbong dagat ng Estados Unidos. Ilan lang ang tututol na ito, pa rin ang hukbong dagat na may pinakamalawak na kakayahan sa mundo pagdating sa pandaigdigang pagpapakitang lakas sa malalayong karagatan. Ang kakayahan nitong magpadala ng magkakahiwalay na malalaking strike group sa gitnang silangan, Caribbean at Indo-Pasipiko nang sabay-sab ay malinaw. Pero maging tapat tayo. Sa mga nakaraang taon, ang makabagong proyekto nila sa paggawa ng barko ay kadalasang hindi ayon sa inaasahan. Particular, ang Littoral Combat Ship o LCS, Constellation-class frigates at Zumwalt-class destroyer ay ipinakilala bilang bagong henerasyon ng mga sistema noong sila'y binuo.
Ngunit nakansela ang mga kilalang programang ito at iilan lang ang naitayong barko mula sa planong bilang. Gayunpaman, hindi lahat ay nasayang, lalo na sa kaso ng stealthy at high-tech na Zumwalt-class destroyer. Ang dating tinuring na malaking pagkakamali ng Navy ay posibleng gawing pinakamapanganib na barkong pandigma ng US bilang tagadala ng hypersonic missiles. Narito kung paano binibigyang buhay muli ng mga bagong hypersonic missile ang Zumwalt class at dinaragdagan ng espesyal na sandata ang Navy. Makabago at napapanahon ang hakbang na ito, tamang-tama sa sitwasyon. Isang batikang analyst at dating congressional staffer na si Brandon J. Weichert ang sumulat kamakailan lang, ang kabiguan ng Zumwalt-class destroyer ay maaring ilarawan sa dalawang salita, ganap na sakuna. Siyempre, hindi naman dapat mangyari yon. Ang Zumwalt class na ipinangalan kay Admiral Elmo Zumwalt, ang Chief of Naval Operations mula 1970 hanggang 1970. Apat ay inaasahang mabisang tutugon sa umuusbong na uri ng banta sa nakikitang hinaharap. Taong 1971 iyon. Biglang natapos ang Cold War matapos bumagsak ang Soviet Union at muling sinuri ng Navy ang kanilang mga prioridad. Imbes na makipaglaban sa kapwa superpower, mas haharapin na ng Navy ngayon ang mga kalat-kalat na bantang panreyon at pangbaybayin kaysa sa malalim na karagatan. Kaya, ang focus ay mula anti-submarine warfare sa karagatan patungo sa pangpapakita ng lakas sa baybayin at malapit sa pampang. Ang Arleigh Burke-class destroyer ay gaganap bilang tagapagtanggol ng fleet na inangkop para makaligtas sa bukas na karagatan laban sa kapantay na mga kalaban. At matagumpay nitong ginagampanan ito hanggang ngayon. Ngunit para labanan ang bagong uri ng mga bantang pangbaybayin, kailangan ng Navy ng ibang plataporma na kayang maghatid ng maraming tumpak na putok laban sa mga target sa lupa at asimetrikong banta tulad ng mabilis na attack craft, mga mina at maikling abot na anti-ship missile. Ang orihinal na konsepto ay tinawag na DD, 21 Land Attack Destroyer na naging DDX program nung unang bahagi ng mga unang taon ng 2000. Mula sa DDX, nabuo ang Zumwalt-class destroyer, isang multi-mission na plataporma na nakatuon sa stealth, automation at high-energy power system. Noong Pebrero 2008, inaprubahan ang paunang kontrata na nagkakahalaga ng $1.4 bilyong para simulan ang konstruksyon ng pangunahing barko, ang USS Zumwalt, na kilala rin bilang DDG-1000. Ang orihinal na plano ay magtayo ng kabuuang 32 barko. Dalawa pa ang kalaunan ay itinayo, ang USS Michael Monsoor o DDG-1001 at ang USS Lyndon B. Johnson o DDG-1002. Ngunit ang tatlo ay pumasok sa serbisyo mahigit isang dekada matapos itigil ng Navy ang natitirang 29. Tinitingnan ng barko ngayon at binabasa ang mga pangunahing tampok nito, mahirap maintindihan kung bakit. Sa maraming paraan, kasing revolusyonaryo ito ng inaasahan. Isa sa pangunahing kailangan ay mababang radar cross-section o RCS. Kung haharapin mo ang napakaraming asimetrikong banta mula sa dagat, himpapawid at lupa habang binubomba ang mga target sa lupa, kailangan mong maging kasing hindi nakikita hanggat maaari sa pinakamatagal na panahon. Nakakamit ito ng Zumwalt class, kahit mas malaki pa siya sa ibang destroyer o cruiser ng Navy. May haba itong 600 at 10 talampakan lapad na 80.7 talampakan lalim na 27.6 talampakan at may bigat na humigit kumulang 15,656 na tonelada. Kung ikukumpara, ang Ticonderoga class cruiser ay may haba na 567 talampakan lapad na 55 talampakan lalim na 34 na talampakan at bigat na humigit kumulang 9,600 tonelada. Ang kasalukuyang modelo ng Arleigh Burke-class destroyer, ang Flight 3 ay may haba na 500 talampakan lapad na 66 talampakan lalim na 31 talampakan at bahagyang mas mabigat na displacement na 9,700 tonelada.
Gaya ng nakikita mo, kahit na mas mahaba at mas malapad, sa karaniwang operasyon, mas mababaw ang draft ng Zumwalt kumpara sa Ticonderoga at Arleigh Burke. Talagang sinadya yon sa disenyo at akma ito sa aktual na mission profile nito. May kakaibang ballast system ang Zumwalt na ina-adjust ang draft habang nauubos ang gasolina. Kaya napapanatili ang katatagan ng natatangin nitong tumble home hull design. Lalong lumiit ang signature. Naging kasing laki na lang ng maliit na bangkang pangisda dahil sa kakaibang hull ng barko. Ang Zumwalt class ay may wave-piercing tumble home hull na ang mga gilid ay nakaslant papaloob sa itaas ng waterline. Ang ganitong configuration ay nagtutulak ng mga incoming radar waves palayo sa pinagmulan nito. Kaya't malaki ang nababawas sa RCS ng barko kumpara sa mga karaniwang hull na may patayo o palabas na slant ang mga gilid. Mukha talaga itong makabago. Nakatutok ito sa isang bagong banta. Pero sa totoo lang, hindi rin ito bagong konsepto. Karaniwan ang disenyo na ito sa mga barkong pandigma hanggang unang bahagi ng ika-20 siglo. Ngunit halos nawala na sa paggawa ng mga pangunahing barkong pandigma pagkatapos nito. Ang inverted bow ay nagpapahintulot sa barko na humiwa sa mga alon imbes na sumakay sa ibabaw ng mga ito. Pero iniwan ang disenyo dahil sa mga alalahanin sa katatagan nito. Dahil dito, naging kontrobersyal sa mga opisyal ng hukbong dagat ang pagpili ng wave-piercing tumble home hull para sa Zumwalt class. Ipinunto nila na kung tatamaan ng alon ang barko mula sa likuran habang yumuyuko pababa ang unahan nito, maaaring mawala ang transverse stability nito kapag umaangat ang hulihan mula sa tubig at maaaring tumaob. Napawi ang mga pang-ambang iyon noong 2019 nang ipadala ang barko sa Alaska. Tinawag ni Kapitan Andrew Carlson ang kanyang executive officer mula sa kabina para ipaalam ang Sea State 6. Ibig sabihin ay alon na 13 hanggang 20 talampakan. Nagulat ang executive officer. Akala niya Sea State, 3 lang sila. Ibig sabihin, mga alon ay 1.6 hanggang 4.1 talampakan ang taas. Kahanga-hanga yon, lalo na kung iisipin kung gaano kalakas humiwa ang barko sa malalaking alon noon. Ngayon, nakakalika ito ng kabuuang 104,600 horsepower na nagbibigay ng pinakamataas na bilis na 30 knots. Malakas ito para sa surface combatant. Mas mataas pa sa karamihan ng destroyer ngayon. Hindi lang katatagan at bilis ang hatid ng hull design, pinapabuti rin ito ang stealth. Kasama na rito ang deck house na bumabalot sa sensors, radar at command areas. Gumamit sila ng composite materials na binubuo ng mga panel at beam na vinyl ester na pinatibay ng carbon fiber para lumiit ang bigat at radar signature. Ang mga estrukturang ito na may 900 tonelada, 155 talampakan ang haba, at 50 talampakan taas ang pinakamalalaking purong composite na estrukturang pandagat na nagawa. May mga aktibo at pasibong sensor sa loob at labas ng deckhouse para sa multi-mission operations, gaya ng pagtukoy ng banta mula sa himpapawid, ibabaw at ilalim ng dagat. Ang mga sensor na ito ay konektado sa Total Ship Computing Environment, isang distributed open architecture combat management system na binuo ng Raytheon. Pinagsasama nito ang radar, sonar, electronic warfare at mga sistema ng armas para sa real-time na desisyon at otomatikong tugon. Kaya ang mga Zumwalt ay kasing advanced ng kanilang itsura. Ang pagsama ng lahat ng teknolohiya at inobasyon sa isang barko ay nagdudulot ng patuloy na pagtaas ng gastos, lampas sa inaasahan. Isa ito sa mga dahilan kaya itinigil ng Navy ang proyekto. Ang orihinal na target na presyo ng bawat isa sa 32 barko ay nasa $1.4 bilyong. Mabilis tumaas ang gastos, kaya nagkaroon ng paglabag sa limitasyong itinakda ng Non-McCurdy Amendment noong Hunyo 2010 nang lumampas ng mahigit 15% sa orihinal na baseline ang halaga ng bawat unit. Kahit na tinanggal ang ilang mga tampok at binawasan ang bilang ng bibilhin, patuloy pa rin sa pagtaas ang gastos. Halimbawa, ang General Dynamics na gumawa ng Zumwalt class ay gumastos ng $40 milyong para sa espesyal na pasilidad
na kailangan sa paggawa ng mga ito. Umabot sa 22.5 bilyong dolyar ang kabuuang gastos para sa 3 barko pagsapit ng Abril 2016. Katumbas ito ng 5 bilyong dolyar bawat barko kung isasama ang gastos sa pananaliksik at pag-unlad na dapat sanay para sa 32 barko, hindi lang 3. Ang Arleigh Burke Flight 3 ay nagkakahalaga ng 2.5 bilyong dolyar kada barko. Mas mababa sa isang katlo ng presyo ng Zumwalt. Ang Black 5 o 6 Virginia class na nuclear-powered attack submarine ay nagkakahalaga ng 4.8 bilyong dolyar bawat barko. Kasing halaga yon ng mga Nimitz-class carrier ng US. Pero mas mura ng mga isang katlo kumpara sa Zumwalt class. Kaya, mas gusto mo ba ng isang nuclear submarine na may kasamang makabagong Arleigh Burke bilang dagdag? O isang experimental na Zumwalt? Kung sinabi mong nuclear sub, tulad ka ng Navy at Kongreso, lalo na't halos di na magamit ang pangunahing kanyon ng Zumwalt. Ang Advanced Gun System o AGS ng Zumwalt class ay binubuo ng 200 at 55mm 62 caliber na naval guns. Ang problema ay dinisenyo ito para lamang sa Long Range Land Attack Projectile o LRAP, isang precision guided munition na nilalayong gamitin para sa malayo ang pambobomba sa dalampasigan sa layong 83 nautical miles. Kayang magdala ng barko ng 300 at 35 na bala kada baril o 600 at 70 na bala pero sa karagdagang storage compartment para sa 300 at 20 na bala. Kaya nitong magdala ng kabuuang 900 at 70 na bala. Mukhang maganda, pero hindi kung ang bawat bala ay nagkakahalaga ng dolyar. 800,000 hanggang dolyar 1,000,000 na siyang naging presyo kada piraso. Sa huli, kinansela ang pagbuo ng mga bala dahil sobrang tumaas ang gastos. Lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi tugma ang espesyal na slow twist rifling at autoloader ng baril sa karaniwang 100 at 55mm na bala. Kaya dahil walang ibang uri ng bala, naglalayag ang mga destroyer na parang wala silang pangunahing sandatang opensa. Pero hindi ibig sabihin na wala silang armas. Ang Zumwalt ay may dala ring MK-57 Peripheral Vertical Launching System o PVLS. Binububuo ang sistema ng mga pad ng VLS cells, 80 lahat na nakakalat sa paligid ng labas ng barko, na may manipis na panlabas at makapal na panloob na shell. Ang disenyo ay nagtutulak ng puwersa ng pagsabog palabas, hindi papasok sa barko, at nililimitahan ang pagkawala ng kapasidad ng misil sa apektadong pad lang. Dinisenyo ito para maglaman ng mga Tomahawk Land Attack Missile SM-2MR para sa lokal na depensa sa Himpapawid, Evolved Sea Sparrow Missiles laban sa banta sa Himpapawid at dagat, at Vertical Launch Anti-Submarine Rockets laban sa submarino. 2 MK 46-30mm na sistema ng baril ang nagbibigay ng depensa sa malapitang distansya laban sa maliliit na banta sa ibabaw ng dagat. Pero sa barkong pandigma, para saan ang malakas na depensa kung walang opensa? Kung gusto mo ng araw-araw na balita at pagsusuri sa mahahalagang kaganapan sa militar at geopolitika, mag-subscribe sa channel. Sa The Military Show, mapapanood mo ang detalyado at makabuluhang military content sa YouTube. Ngayon, may solusyon na ang Navy sa opensibang problema. Wala na ang mga AGS installation na hindi na mapagana. Sa kanilang lugar, papalitan ito ng 4 na Advanced Payload Module Tubes. Bawat 87 pulgadang tubo ay kayang maglaman ng 3 modernong missiles. Ang mga barko ng Zumwalt class ay nire-refit para magamit ang Conventional Prompt Strike o CPS system, isang hypersonic boost glide weapon na kayang bumiyahe ng mahigit 1,700 milya. Ito ay bagong uri ng denuclear na mabilis na strike capability na kayang tumagos sa modernong depensa at agad tumugon sa bagong banta. Ang CPS ay kabilang sa bagong hypersonic missile family na dinedevelop ng Lockheed Martin. CPS para sa Navy, ang Long Range Hypersonic Weapon
o LRHW para sa Army at ang Air-Launched Rapid Response Weapon o ARRW, isang air-to-ground missile para sa Air Force. Ang Navy CPS at Army LRHW ay parehong gumagamit ng karaniwang hypersonic glide body na nagpapababa ng gastos, nagpapabilis ng development at nagpapadali ng upgrades. Pinaghalo ng CPS ang rocket boost at paggamit ng aerodynamic forces sa glide phase. Pinapahintulutan ng disenyong ito ang mas mabilis, mas malayo, at mas naimamani-obrang mga pag-atake habang mas tumataas ang tsansa nilang makaligtas laban sa depensa ng kalaban. Noong Mayo 2025, iniulat ng hukbong dagat ang matagumpay na end-to-end ground-based flight test sa Cape Canaveral Space Force Station gamit ang cold gas launch approach. Sa madaling sabi, umaapoy ang rocket motor matapos lumabas ang missile sa silo. Isa itong mahalagang tagumpay ayon kay Vice Almirante Johnny R. Wolf Jr. Pinapapahintulutan ng cold gas approach ang hukbong dagat na ilabas ang missile mula sa plataporma at makalayo sa barko bago sindihan ang unang yugto ng rocket. Ang Zumwalt class ay magdadala na ngayon ng 12 sa mga ito at malaking pagbabago iyon. Ginagawang pangunahing stealthy long-range strike platform ang Zumwalt class mula sa dating hindi epektibong coastal support ship na mahalaga sa mga posibleng labanan sa Pacific Theater. Ang hypersonic na sandata ay kayang magmaniobra habang lumilipad ng mas mabilis sa 1 milya bawat segundo, kaya mas mahirap matukoy at salagin kaysa sa tradisyonal na ballistic o cruise missiles. Ibig sabihin, kaya na ngayong umatake ng mga commander hanggang 1,700 milya lampas na lampas sa abot ng depensa sa impapawid ng kalaban. Bakit ito mahalaga? Sabi ni Jerry Hendricks, retiradong Navy kapitan at dating Pentagon staff na ngayon senior fellow sa Sagamore Institute, kaya ng mga barkong ito magsagawa ng tumpak na pag-atake mula sa layong lampas sa abot putok ng iba pang barko sa fleet. Mas maganda pa, dahil sa mababang RCS, mas kampante silang kumilos sa mga rehiyong may area denial strategies ng kalaban na pumipigil sa ibang plataporma. Sa madaling salita, malaki ang mababawas sa oras ng pangtugon ng kalaban. Ang isang Tomahawk missile ay tumatagal ng halos 1 oras bago tumama sa target, na 500 milyo ang layo. Tatama ang CPS sa target sa 10 minuto at kaya ring maglakbay mula Guam hanggang Taiwan Strait sa 30 minuto. Hindi pa tiyak kung gaano kalakas ang epekto nito pagdating. Alam na ang sistema ay gumagamit ng warhead na katulad ng sa Dark Eagle ground-based hypersonic missile system, ang Common Hypersonic Glide Body o CHGB. Iniulat na ang warhead ng Dark Eagle ay mas magaan sa 13.6 kilo. Mas mabigat pa ang karga ng maraming Ukrainian FPV drone na nagkakahalaga ng $500. Ngunit ang pangunahing mapanirang puwersa rito ay galing sa kinetic impact ng hypersonic na sasakyan. Sabi ng militar, ang missile ay ginawa para sirain ang lugar na kasing laki ng paradahan. Malamang, ang bigat ng warhead ay nagpapakita na ito ay isang pampasabog na ginawa para ikalat ang mga tumatamang elemento sa isang lugar para tamaan ang mga target. Maaring gawing forward base ang Zumwalt para sa hypersonic missiles sa mga hub tulad ng Hawaii. Kasama rin posibleng mga submarino na may parehong kakayahan. Ang susunod na magdadala ng CPS rounds ay ang Block 5 Virginia-class submarines, kung saan ang imbakan ng mga missile ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagdagdag ng 4 na karagdagang missile silos sa Virginia Payload Module. Kasabay ng bagong mission profile, may isa pang mahalagang upgrade: pagbabago sa fuel endurance at range. Dahil sa pag-angat ng Sina at lumalakas na People's Liberation Army, muling ilangkop para maglunsad ng hypersonics laban sa mga estratehikong target ang 3 Zumwalt-class destroyers. Pinahusay pa ng pinalawak na operational range at kakayahan ng Zumwalt na magtagal sa theater ang misyong ito. Ang pagbabagong ito ay binabago ang kasalukuyang saltwater ballast tanks ng barko para sa mas malaking kapasidad ng fuel oil. May pagbabago ring magdadagdag sa fuel
na makukuha ng Zumwalt class sa bawat replenishment para matugunan ang dagdag storage. Ibig sabihin, ang unang hypersonic strike platforms ng Navy ay mas matagal sa dagat na mahalaga para sa deterrence mission laban sa mga kalaban sa Indo-Pacific. Madaling makita kung bakit sinubukan ng Navy buhayin ng Zumwalt gamit ang hypersonics at tukuyin ang bagong papel nito sa nagbabagong estratehiya ng US, lalo na sa Indo-Pacific. Pero sapat ba ang 12 hypersonic missiles para bigyang katwiran ang ganitong kasabikan? O baka masayang lang ang bilyong gastos dahil sa sunk cost fallacy? Kailangan nating maghintay at makita. Sa kabutihang palad, hindi na tayo maghihintay ng matagal para sa paunang pagsusuri. Ang USS Zumwalt ay muling ibabalik sa serbisyo umano sa taong 2026. Matapos ang 3 taon sa dry dock, nakita ito ngayong taon na umaalis para sa sea trials. I-upgrade din ng iba pang Zumwalt class destroyer sa parehong pamantayan sa tamang panahon. Sinimulan na ang modernisasyon ng ikatlong Zumwalt class na barko, ang USS Lyndon B. Johnson. Natapos na ang pagbaklas ng forward artillery mount at iba pang gawain para alisin ang sobrang kagamitan. At nakatagdang bumalik sa serbisyo ang barko sa oras na pumasok sa dry dock ang pangalawang barko sa klase, ang USS Michael Monsoor, sa 2027 para sa nakatagdang maintenance. Kaya malapit na nating makita ang epekto ng hypersonics sa dagat, hindi lang sa Tiora. Malalaman din natin kung naayos na sa dry dock ang isa pang malaking depekto ng Zumwalt class. Patuloy ang mga issue sa pagiging maasahan, na inaasahan din dahil sa paggamit ng mga bagong teknolohiyang hindi pa nasusubukan. Dahil sa integrated electric propulsion system at malawakang automasyon, madalas nasisira ang mga kagamitan. Nung sea trials nung Disyembre 2017, nagkaproblema ang USS Monsoor sa propulsion dahil sa pagpasok ng tubig dagat sa electrical na bahagi na nagpaikli sa mga pagsubok at nagdulot ng pagkaantala sa paghahatid nito. Sa isa pang kilalang halimbawa, nagkaroon ng aberya sa propulsion habang dumadaan sa Panama Canal noong 2016. Ipinakita ng insidenteng ito ang kahinaan ng electrical distribution at composite materials na may kaugnayan sa stealth na nagdulot ng mas mataas na maintenance at mas mababang operational availability. Lalong lumala ang mga problemang ito dahil sa pag-asa sa bagong sistemang kulang sa pagsubok sa dagat. Siguradong may lalabas pang problema sa pag-install ng CPS system na dinedevelop pa lang at tiyak na dadagdag ito ng mas marami pang bilyong gastos sa dati ng napakalaking gastusin. Hindi magiging mura ang CPS. Abang natuwa ang ilan sa bagong papel ni Zumwalt, marami ring nagtatanong kung sulit ang pagbibigay ng bagong gamit dito sa laki ng gastos at resources. Kahit maging maayos ang lahat at maging pinakamapanganib na barko ng US Navy ang bagong Zumwalt, 3 lang sila at yon na ang bilang nila magpakailanman. Gaano kalaki ang magiging epekto ng 3 barko sa buong puwersa, lalo na kumpara sa mas malalaking Arleigh Burke class destroyers ng Navy at mga planong barkong pandigma sa hinaharap. Ayon sa ilang pagtataya, kung mananatili sa inaasahang tantiya ang gastos sa hypersonic upgrade, isang malaking kung base sa kasaysayan ng Zumwalt, maaaring magdagdag ang CPS integration ng $452 milyong bawat barkong Zumwalt class. Gawin na lang nating $1.5 bilyong para sa 3. Mas maganda sigurong gamitin ang pera sa iba pa. Maraming eksperto ang naniniwalang tapos na ang panahon ng malalaking multi-bilyong dolyar na barko gaya ng Carrier at Destroyer. At ang bagong panahon ay pamumunuan ng mga sasakyang pandagat na walang tripulante. Pinalayas ng Ukraine ang Black Sea Fleet ng Russia sa kanlurang Black Sea gamit ang aerial at naval drone. Samantala, kinarap ng US ang mga drone at anti-ship missile ng Iran at Houthi habang nagpapatuloy ang kanilang operasyon sa Persian Gulf, Gulf of Aden at Red Sea. Para sa halagang $1.5 bilyong, makakabili ang Navy ng humigit kumulang 5 malalaking unmanned surface vessel na may mga missile o LUSVs. O maaari silang bumili ng mga 25 medium multi-role surface drone
o mga 12 long-range autonomous submarine. Ang hybrid fleet approach ay nag-aalok ng mas maraming units, mas malawak na sensing, at mas mababang panganib sa tao kaysa sa mahal na manned platform. Ito ay isang barko na sinasabing hindi umiral. Isa ito sa maraming barko sa Shadow Fleet ng Russia na tumutulong sa digmaan ni Putin sa pagdadala ng ilegal na langis sa iba't ibang bansa. Pero nahuli ito. Totoong-totoo ang Shadow Ship at tatagpuan ito ng UK. Nang makita ang barko, tapos na ang lahat. Nagpadala ang UK ng Royal Marines para haringin at sakyan ng kahina-hinalang barko ng Russia upang ilantad ang ginagawa ni Putin para mapanatili ang kanyang digmaan. Pumutok ang balita, Hunyo 14. Sumampa ang mga komando ng Royal Marines sa Russian Shadow Fleet tanker sa English Channel noong madaling araw. Kasama in mga Marine ang mga opisyal mula sa UK National Crime Agency, NCA, at sinuportahan sila ng Royal Air Force upang tapusin ang isang 6 na oras na operasyon na ayon sa BBC ay unang beses na isinagawa ng UK laban sa Russian Shadow Fleet. May mga dahilan kung bakit inabot ng matagal bago nagsimulang gumawa ng ganitong aksyon ang UK. Dahil kailangang lampasan ang mga legal na hadlang. Pero sa ngayon, mananatili ang pokus sa barko ng Russia. Tinatawag itong Smirnov at isa ito sa napakalaking fleet ng mga lumang oil tanker na ginagamit ni Putin para ilipat ang langis at gas ng Russia sa iba't ibang panig ng mundo habang desperadong sinusubukan niyang makatakas mula sa humihigpit na mga sanksyon. Nagbibigay ang Al Jazeera ng kaunting dagdag na impormasyon tungkol sa barko. Ayon dito, ang Smirnov ay naglalayag sa bandila ng Cameroon, isang karaniwang taktika ng Shadow Fleet. Ang paglalayag sa ilalim ng bandila ng Russia ay ginagawang malinaw na target ang isang barko. Ginagamit ng Russia ang bandila ng ibang bansa para makalusot ang kanilang mga kahina-hinalang barko sa pagmamanman at marating ang destinasyon. Sa kaso ng Smeratos, mukhang port side sa Egypt ang patutunguhan nito. Umalis ang barko mula sa Baltic port ng Russia na Ust-Luga noong Hunyo 5, dala ang humigit kumulang 700,000 bariles ng langis. Maraming likidong ginto na nakabalot sa bakal dyan. Noong Mayo, ayon kay Luke Cooper ng London School of Economics, kumikita ang Russia ng halos $50 kada bariles matapos ang Operation Epic Fury sa Iran na nagtaas ng presyo mula $4. 40 kada bariles nang mablockade ang Strait of Hormuz. Lamit ang bilang na yan, maaari nating tantiyahin na ang Smeratos ay may dalang mahigit $41 milyong na halaga ng langis, na lahat sana ay kikitain ng Russia para buwisan ng Kremlin at gamitin ang bahagi nito para pundohan ang digmaan sa Ukraine. Hindi na makakarating kahit saan ang langis na yon, at pati na rin ang perang inaasahan ng Russia na makukuha nila mula rito. Mas lumino ng kaunti ang papel ng Smeratos sa Shadow Fleet, batay sa estruktura ng pagmamay-ari nito. Ayon sa Al Jazeera, ang barko ay rehistrado sa Zhaoyao Shipping Limited sa Hong Kong na sinabing may-ari rin ng ilan pang Shadow Fleet na nasangsyonan ng mga kanluraning bansa. Pinamamahalaan ng isang management company sa Tamil Nadu, India ang kumpanyang iyon na nagpapakita ang gusto ng Russia magtago ng pagmamay-ari ng mga barko ng Shadow Fleet sa pamamagitan ng maraming antas ng pagmamay-ari. Walang gaanong silbi ang lahat ng panlilinlang na ito noong Hunyo 14. Pinatunayan ng UK Royal Marine Commandos sa Russia na hindi epektibo ang mga taktika nito nang pumasok ang isa sa mga kahina-hinalang barko sa English Channel. Ang kakaunting alam natin tungkol sa operasyon ay galing sa mga ulat ng media at isang video na inilatala ng UK na nagpapadala ng malinaw na mensahe kay Putin na ang mga tripulante ng kanyang Shadow Fleet na mga barko ay walang magagawa para pigilan ang isang militar na handang sumampa. Inulat ng Al Jazeera na ayon sa UK Ministry of Defense, madaling araw ng Hunyo, 14 na ganap ang raid, kasama ang Royal Marine Commandos na bumaba sa Smeratos gamit ang mga lubid mula sa Chinook helicopter. Meron ding ibang hindi pinangalan ng mga sasakyan panghimpapawid ng militar na naroon bilang suporta, pati na rin ang isang frigate ng Royal Navy at isang barkong panghanap ng mina. Ang huli ay ipinadala marahil bilang pag-iingat. Naglagay ng mga mina ang mga barkong pandigma sa paligid ng kahina-hinalang barko ng Rusya nang mapansin nilang hindi na ito makakatakas. Sumusuporta sa Al Jazeera ang mga bidyo ng kagawaran ng tanggulan. Sa 44 segundong bidyo, makikita ang mga marino na bumaba sa barko ng Rusya gamit ang helicopter. Kasunod ang komando na naghahaluguhog sa barko. Hinaluhog ang mga kabina, natagpuan ang mga dokumento, at makikita sa bidyo na kaunti lang ang pagtutol ng tripulante ng Smeratos sa mga marino. Inaasahan ito dahil oil tanker ang barko, hindi pandigma. May posibilidad na maglagay ng mga sundalo ang Rusya sa mga tanker ng Shadow Fleet, kaya dapat handa ang Royal Marines kung magkaputukan.
Sa kabutihang palad, wala namang nangyari. Sa pagtatapos ng operasyon, iniulat ng UK na inaresto ng opisyal ng NCA ang isang Indian dahil sa hinalang paglabag sa sanction. Ang natitirang mga tripulante sa 24 na kataong crew ay mula Georgia at India at lahat ay nanatili sa barko habang tumutulong sa investigasyon ayon sa UK. Ibig sabihin, natatakot sila habang tinatanong ng Marines at NCA kung bakit sila nagtatrabaho sa barko ng Russian Shadow Fleet. Pinanggit agad ni UK Prime Minister Sir Keir Starmer ang tapang sa operasyon at ang kahalagahan ng pag-raid ng UK sa mga barko ng Shadow Fleet. Ayon kay Starmer, ang tagumpay na ito ay panibagong dagok sa Russia at babala sa mga taga-suporta ng digmaan ni Putin sa Ukraine na hindi sila ligtas magtago. Hindi maaring dumating sa mas tamang panahon ng raid para kay Starmer habang siya ay nabibigla sa revelasyon na nagbitiw ang kanyang Defense Secretary na si John Healey dahil naniniwala itong masyadong maliit ang ginagastos ng UK para sa pambansang depensa nito. Tungkol naman sa tugon ng Russia, wala pa silang inilalabas na pahayag. Ayaw ng Russia na amining pinahiya ito ng UK sa harap ng mundo at ayaw rin nitong mapansin ang barko ng Shadow Fleet na di dapat umiiral. Napipilitan si Putin na panurin habang ipinagmamalaki ng UK ang kanilang nahuli. Galit siya habang pinapanood ang mga bidyo at napagtatanto na seryoso na ang UK tungkol sa Shadow Fleet. Mahina ang epekto ng mga parusa. Ngayon, ginagawa na ng Royal Marines ang hindi nagawa ng mga parusa. Bagamat walang naging tugon mula sa Kremlin, nagkaroon ng isang uri ng tugon na nagawa ng Russia agad pagkatapos ng pagsalakay ng UK. Walang binigkas na salita o utos na narinig sa labas ng Russia. Ngunit may nangyaring kakaiba sa English Channel na nagpapatunay na natanggap ni Putin ng malinaw ang mensaheng ipinadala ng UK noong Hunyo 14. Naghalat at mabilis na umalis ang mga barko ng Shadow Fleet mula sa Channel gamit ang pinakamabilis na kayang ibigay ng kanilang mga makina. Sa sarili nitong ulat noong Hunyo 14 kung saan tinatalakay ang pagsalakay ng mga Marines, ibinunyag ng iPaper na 6 na tanker ng Shadow Fleet ang agad na umalis mula sa English Channel matapos makuha ang Smeratos. At ayaw nang magtagal pa roon ng mga barkong yon. Sunod-sunod na U-turn ang naitala, kaya 6 na barko ng Shadow Fleet ng Russia ay 77 minuto lang para makalabas sa delikadong ruta ng UK. 3 sa 6 na barko ang gumalik sa ditiyak na direksyon ng Russia at Scandinavia, na mukhang mga barkong kargado ng langis mula Baltic Port ng Russia at nagmamadaling bumalik bago mahuli ng UK Marines. 3 barko ang dumaan sa ibang ruta, iniwasan ng English Channel at tumungo sa Ireland. Iniisip na kulang na ang oras o resources ng UK para pigilan sila. Kung hinahanap mo ang tugon ng Russia sa pagsalakay sa Smeratos, itong mga barkong ito na mismo ang naghatid noon. Lumayo sa UK hanggat maari. Ayon sa iPaper, kakaunti pa rin ang alam natin tungkol sa 6 na barkong biglang umalis. Sina Mini at Khazar ay naglalayag mula Russia papuntang mga daungan sa Egypt gaya ng Smeratos. Isa pa na tinatawag na Sona ay naglalayag mula Sudan, ngunit patungo rin sa direksyon ng Egypt. Sinabi ng Pate na patungo ito sa Chennai, India, pero ngayon ay patungong Marina sa Croatia matapos lumihis sa Ireland. At sa wakas, ang 2 pang barko, ang Lion 1 at ang Sea Viking ay hindi pa nagdedeklara ng kanilang destinasyon. Natanggap ng lahat ng barko ang mensahe na malinaw na ipinabatid ni Major General Buster Howes, dating Commandant General ng Royal Marines. Ang hilig ni Putin ay sirain ang internasyonal na kaayusan sa pamamagitan ng libo-libong maliliit na hakbang. Kapag pinagbigyan mo siya ng kaunti, mas lalo pa siyang aabuso. Sa tingin ko, dapat natin siyang harapin kahit saan, ayon kay Howes matapos ang pagsalakay sa Smeratos. Dagdag pa niya, tama lang na gawin natin ito. Kailangan nating bantayan ang ating mga katubigan. Kailangan nating ipakita na may kontrol tayo sa ating mga katubigan. Yun ang punto. Akala ni Putin, kaya niyang kontrolin ang karagatan ng iba sa pagtatago ng mga barko niya. Nabawi ng UK ang kontrol at ipinaalam kay Putin na bawal na siya sa English Channel. Ngunit tanong, bakit na yun lang Hunyo 14, mahigit 4 na taon matapos salakayin ng Russia ang Ukraine, isinagawa ng UK ang unang pagsamsam sa barko ng Russian Shadow Fleet? May dahilan dyan, pero bago yan, nanonood ka ng military show. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button na yan. Matagal nang may issue ang UK sa Shadow Fleet na dumadaan sa English Channel. Sa isang ulat noong Mayo, 12 na tukoy ng BBC Verify ang 100 at 84 na kahina-hina lang barko. Lahat ng ito ay napatawanan ng sanksyon ng UK. Pinagsama, nagkaroon ng 238 biyahe sa tubig ng UK sa 7 linggo mula noon. Noong Marso, pinalaan ni Starmer ang Russia na binigyan niya ang UK ng kapangyarihang harangin at sakyan ang mga barkong ito.
Mukhang hindi sineseryoso ng Russia ang banta at tama sila hanggang kalagitnaan ng Hunyo. Bandang barko ng Shadow Fleet ang dumadaan sa UK waters at hindi pinipigilan. Pagkatapos, may nagbago. Nagsimimalang pagbabago sa babala ni Starmer na seryosong tinutupad ng punong ministro ng UK. Ayon sa Al Jazeera, binigyan ni Starmer ng kapangyarihan ang UK authorities na pigilan, sakyan at detenihin ang mga barkong napatawan ng sanksyon sa UK waters noong Marso. Naipatupad ang legal na balangkas, pero halos hindi nagamit sa loob ng 11 linggo bago sinalakay ng Royal Marines, isang barko ng Shadow Fleet noong Hunyo 14. Ayon sa Al Jazeera, hindi sapat ang balangkas lamang. Kailangang ayusin pa ang ibang legal na issue at pag-isipan ng UK kung paano haharapin ang gastos sa pag-iimbak ng nasamsam na barko, lalo na kung simulan nilang harangin ang bawat barko ng Shadow Fleet na dadaan sa kanilang karagatan. Ipinakita ng operasyon noong Hunyo, 14 na naayos na ng UK ang mga problema. Di natin alam kung gaano kadalas mauulit ito, pero malinaw na nagtakda na ang UK ng pamantayan na di na pwedeng balewalain. Masamang balita ito para sa Rusya. Ibig sabihin, tuluyan nang lumipat ang UK mula sa parusa patungo sa aktwal na pagsamsam. Ito ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng Shadow Fleet at digmaan ng Rusya sa Ukraine. Nakita natin na idinagdag ng UK ang huling piraso sa palaisipan na nilulutas nila sa 4 na taon. Bago nito, ang mga parusa na umaabot sa daan-daan ang pangunahing gamit ng UK para pigilan ang Shadow Fleet. Ayon sa website ng Royal Navy, may parusa ang UK sa mahigit 500 kahina-hinalang barkong Ruso at dahil dito, kasama ng parusa ng ibang kanluran ng bansa, bumaba ng 24% ang kita ng langis at gas ng Russia noong 2025. Nakita rin natin ang ganitong pagbaba noong unang quarter ng 2026 nang bumaba ng 45.4% ang kita ng langis at gas ng Russia. Gayunpaman, dahil sa Operation Epic Fury, tumaas ang presyo na nakatulong sa Russia mabawi ang ilang pinsala. Gayunpaman, kasing epektibo na makakaya ang mga parusa. Hindi rin naman walang aksyon ang UK sa pagsamsam ng barkong Ruso, pero hindi lang nila ito direktang ginagawa. Noong Hunyo 1, iniulat ng BBC na nasamsam ng France ang Shadow Fleet na barkong Tagore sa Atlantiko. Bagamat tama lang na ang France ang kumuha ng kredito para sa pagkakasamam na ito, nagbigay ng suporta ang UK sa pamamagitan ng paggamit ng isang helicopter na dating nasa HMS Somerset para subaybayan at bantayan ang barkong Ruso para sa France. Baka naging aral yon para sa UK. Pagkalipas ng 2 linggo, nagsagawa naman ito ng sariling pagsamsam. Sinundan ng UK ang pagsamsam sa Smeratos noong Hunyo, 14 sa pag-anunsyo noong Hunyo, 16 ng bagong parusa laban sa Shadow Fleet. Mahigit 20 barko ang idinagdag sa listahan ngayon na nagpapakita sa Russia na ngayon ay mahigpit ng pinipigil ng UK ang mga kahina-hinalang barko nito sa abot ng makakaya. Dagdag pang mga parusa ang ipinataw laban sa mga serbisyong pang-shipping at mga insurer na sumusuporta sa fleet ng Russia. Ang UK ang unang bansa sa Group of 7 na nagparusa sa mga barkong kabilang sa proyektong Arctic Liquefied Natural Gas 2 ng Russia na nag-e-export ng milyon-milyong tonelada ng gas at tinatawag ng gobyerno ng UK na maruming kita para kay Putin. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa Shadow Fleet ay tapos na ang ligtas na paglalayag sa mga tubig ng UK simula ngayon. Sabi ng Royal Navy, ang Shadow Fleet ay nagdadala ng 75% ng langis ng Russia na saklaw ng mga parusa ng Russia gamit ang 700 barko na malaking lifeline para kay Putin at sa kanyang digmaan. Ang pagkakasamsam noong Hunyo 14 ay malaking dagok kay Putin sa maraming paraan. Mayroon ding katotohanan na nangyari ito agad pagkatapos umalis ni Healy, kaya maaari nating ipakahulugan ito bilang mensahe ni Starmer sa mga tao ng UK na ipinapakita niyang sineseryoso niya talaga ang banta mula sa Russia. Nangyari rin ang hakbang na ito sa bisperas ng pagpupulong ng Group of 7, kung saan tinalakay ng grupo ang iba pang mga hakbang na maaari nilang gawin upang suportahan ang Ukraine. Ngayon, maaaring ipakita ng UK ang ginawa nito sa English Channel at sa pagtulong nito sa France, ilang linggo bago yon at sabihing ganito rin ang suporta namin sa Ukraine, dagdagan pa ang presyon sa Shadow Fleet. Sa huli, ang pressure na iyon ang magdadala ng resulta. Bakit? Nagkaroon ng pagsamsam ng UK at posibleng mas marami pa habang mas nahihirapang si Putin kaysa dati na pundohan ang pananakop niya. Hindi pagmamalabis sabihing mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Russia ang Shadow Fleet. Ayon sa The Guardian, ang fleet ay kumikita ng 87 hanggang $100 bilyong kada taon para sa Russia. At lahat ng ito ay maaaring buwisan para matiyak ang patuloy na pagpasok ng bilyon-bilyon sa pondo ng digmaan ni Putin. Maaaring sabihing Shadow Fleet ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Russia ngayon. Kaya ang katotohanan na nagsimula ng magsagawa ng mga raid ang UK sa mga barko ng Shadow Fleet ay dumating sa pinakamasamang panahon para sa Russia.
Nasa bingit ng matinding resesyon ang bansa dahil sa gastusin at pulisyan ni Putin sa digmaan. Inyulat ng Jacobin na ang depisit sa federal na budget ng Russia ay umabot sa humigit kumulang 2.5% ng kabuuang gross domestic product o GDP ng bansa sa unang 4 na buwan ng 2026. Ngayon, mas mataas na ito sa 4 na buwan kaysa sa buong depisit ng 2025. Naitala ang Rusya ang unang pagbaba ng GDP sa Q1 2026 matapos ang 3 taon. Ngunit patuloy pa rin gumagastos si Putin para sa digmaan. Ayon sa Euromaidan Press, 46% ng budget ng Russia ay napunta sa digmaan sa unang bahagi ng 2026 kahit bumababa ang kita. Ngayon, nasasamsam na ang mga barko ng Shadow Fleet. Ang Russia, na sagad na ang kakayahan ay mabilis nagpapunta sa pinansyal na kapahamakan, lalo na kung madalas ang mga pagsamsam. Sa larangan ng digmaan, ang pagkaubos ng pera ay magdudulot ng malaking pinsala sa mga plano ni Putin para sa Ukraine. Nag-alok na ang Russia ng record na $80,000 na signing bonus sa mga sundalo, pati 6 na digit na debt relief at mataas na sahod. Hindi pa rin nito napigilan ang recruitment ng Russia na bumaba ng 20% noong unang quarter ng 2026 kumpara sa parehong panahon noong 2025 ayon sa ulat ng CNN. Nakasalalay ang pagsisikap ng Russia sa digmaan sa kakayahan nitong gumastos ng malaki para mahikayat ang mga voluntaryo. Di magtatagal ito kung mauubos ang kita mula sa Shadow Fleet. Kahit ang panandaliang dagok tulad ng ginawa ng UK kamakailan ay masama. Nagdadala ito ng pangyanib at pagkaantala dahil hindi bumibiyahe ang mga barko o naghahanap ng ibang ruta na apektado ang daloy ng pera ng militar ng Russia. Ang gastos ng Russia sa pagre-recruit ng militar ay nasa 5% ng pambansang budget at lalong luminaw na kailangan ng Kremlin na mag-alok ng higit pa kaysa sa kasalukuyan nitong record na halaga para masawata ang lumalalang krisis sa pagre-recruit. Hindi lang simpleng pag-atake sa Shadow Fleet ang ginawa ng UK. Parang punyal na tumama sa puso ng makinarya ng digmaan ng Russia. Nangganganib ang plano ng Russia na gumastos ng gumastos para manalo dahil sa parusa at pagsamsam. At opisyal nang sumabak ang UK sa pagsamsam matapos ang ilang taong pangungguna sa mga parusa. Pwede pa bang mas marami pang gawin para mapatigil ang kahina-hinalang plota ng Russia? Oo naman. Ayon sa United 24 Media noong Hunyo 4, karamihan sa nahuling barko ng Shadow Fleet ay dinidetine, iniinspeksyon at pinapalaya dahil walang batas sa Europa para sa permanenteng pagsamsam. Posibleng sunod na hakbang ang paggawa ng batas para tuluyang alisin ang mga nahuling barko ng Russia sa karagatan. Ang mga hakbang na ikinababahala ni Putin ngayon ay maaring mauwi sa isang kampanyang pipilay sa bigmaan ng Russia sa hinaharap. Ngayon, ang Royal Marines na lumusob sa barko ng Shadow Fleet ay nagpadala ng malakas na mensahe. Hinahabol na ng UK ang mga kahina-hinalang barko ng Russia dahil mas delikado na ngayon ang mga karagatan sa paligid ng UK. Naiparating na ng Pransya ang mensahe sa Russia. Hinalakay namin ang pagsamsam sa Targor sa video. Malalaman mo rin ang ginawa ng Pransya, tulong ng UK at kahulugan ng pagkakahuli. Paano? Sa panonood ng aming video kung saan tinalakay namin ng mas malalim kung paano nagbigay ng senyales ang Pransya ng bagong yugto sa paraan ng pakikitungo ng kanluran sa Shadow Fleet. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para mapanood pa ang aming pagsusuri sa mga pinakabagong hakbang ng kanluran laban kay Putin at sa kanyang makinarya ng digmaan. Maraming salamat sa panonood.